Dahil sa sobrang pagkahumaling ni Isaac Hudson sa dalagang si Alisa, ay nagawa niya itong kidnapin at dahil sa sobrang pagnanasa, nagawa niya pa itong galawin. Ngunit agad din naman niya iyong pinagsisihan, pero ang pagsisisi ay huli na nang isumpa siya ng dalaga. Pinilit niyang mahalin din siya pabalik, ngunit wala itong tugon hanggang sa isang araw, nagawang makatakas ng babae sa kanyang piling. Halos suyurin nito ang buong Pilipinas, mahanap lang ang babae. Ngunit mukhang hindi sumasang-ayon ng panahon at tadhana sa kanya. Ilang taon ang lumipas, pero sa puso ni Isaac, isa lamang ang babaeng hinahanap ng puso nito, si Alisa Meneses. Ngunit sa hindi sinasadyang pangyayari, muli silang nagkasalubong, ngunit hindi na siya kilala nito at ang masaklap pa ay may anak na rin ito. Patuloy pa rin ba niya itong hahabulin kung may iba nang nagmamay-ari sa puso ng dati niyang kinahuhumalingan? Ating alamin ang buong kwento. Walang humpay ang pag-agos ng mga luha ni Alisa habang nasa ibabaw niya ang lalaking parang bingi dahil kahit anong pagmamakaawa ang kanyang gawin, tila wala itong naririnig. Tuloy lamang ito sa nais. Wala siyang magawa, sumigaw, magpumiglas at umiyak man. Hindi siya maririnig mula sa loob ng silid dahil soundproof iyon na tila ginawa upang walang sino mang makaistorbo sa ginagawa nitong kababuyan sa kanya. Wag, maawa ka, tama na. Tama na Isaac, maawa ka sa akin. Napabalikwas ng bangon si Alisa, pawisan ang kanyang buong katawan at may luha ring dumadaloy sa kanyang pisngi. Agad siyang naupo sa gilid ng kama matapos punasan ng kanyang palad ang mga luha. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa alaala niya ang nangyari. Ilang taon na ang nakakalipas. Tumayo si Alisa at binuksan ang ilaw. 4 AM na rin pala mula sa alarm clock na nakapatong sa bedside table. Hindi na rin siya makakatulog, kaya't mas minabuti na lamang niyang lumabas. 5 years na rin simula nang matakasan na si Isaac mula sa pagkakakidnap nito sa kanya para sa intensyong hindi niya maunawaan, at 5 taon na rin napilit niyang kinakalimutan ang bangungot na yun. Paglabas niya ng silid, dinaanan ni Alisa ang kwarto ni Raven na anak niya. Himbing itong natutulog. Lumapit siya at inayos ang kumot ng bata. Nang makatakas siya kay Isaac noon, umuwi agad siya sa Mindoro kung saan ang kanilang probinsya. Wala naman kasi siyang ibang mapuntahan maliban sa lola na kasama nila ngayon ng anak niya. Bukod sa wala na siyang ina, wala na rin siyang kapatid. Lumaki si Alisa sa lola tasing niya. 11 years old pa lamang siya noon nang iwanan siya ng kanyang ama. Ang ama niya, hindi niya alam kung nasaan, pero ang narinig niya noon, buhay pa raw ito at nasa Manila. Pero iniisip niya kung buhay pa nga ba ito. Bakit hindi man lang siya hinahanap? Mga tanong na pilit niyang iwinawaglit sa isipan dahil kung ang lola niya ang tatanungin, wala itong ibang sinasabi kundi isang bilyonaryo ang ama mo. Good morning, mama. Mula sa likod, rinig niya ang tinig ng anak niya. Hindi siya lumingon, ngunit sumagot naman. Where's Lola? Anito nang makaupo sa upuang kahoy. Tulog pa yata anak, aniya habang abala sa pagluluto ng agahan. I'll wake her up po. Pero anak, ngunit natigil na lang siya sa pagtawag nang nakalabas na ito ng kusina. Isang mabait, malambing at mapagmahal ang anak niya. Ngunit kadalasan, suplado ito lalo na sa mga batang hindi naman ito kinakausap pero panay ang lapit. Natutuwa siya dahil kahit may pagkasuplado ang anak niya, napalaki naman niya ito ng maayos. Ma'am, may mga tao po sa labas. Doon siya tumingin sa may pintuan patungong kusina. Sino raw, nak? I don't know, ma'am. He says lolo ko daw po siya. Kinabahan siyang bigla doon. Tawagin mo na yung lola mo. Magmadali ka, anak. Ani at mabilis na hinubad ang apron at naghugas ng kamay sa lababo. Sino naman kaya ang bisita nila? Gayong kay aga-aga pa naman. Alisa, anak. Mahinang tawag ng matandang lalaki habang diretsyong nakatitig sa kanya. Hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali. Ani mo'y natigilan at naunahan ng pagkagulat. Ako ito, anak. Si tatay ito. Wika nitong muli. Doon napukaw ang kanyang pag-iisip at biglang napaatras ng 2 beses dahil sa paggalaw ng paa ng matanda. Anong ginagawa niyo rito? Matatag na wika niya at niyakap ang kanyang anak dahil bigla itong lumapit sa kanya. Wag, anak. Bulong niya rito. Ako si tatay. Patawarin mo ko, anak, kung hindi ako nakabalik agad. Patawarin mo si tatay, anak, pero ngayon, anak, narito na ako. Anito sa garalgal na tinig. Hindi kita kailangan. Bakit ka pa bumalik?
kung saan wala na si nanay. Kapal din naman ang pagmumukha mo magpakita pa sa akin sa halos 10 taon. Ngayon mo lamang naisipang magpakita sa akin. Ama ka pa bang maituturing sa ginawa mo ha? Sigaw niya kasabay ng pagtulo ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Akmang lalapit ang matanda nang pigilan niya ng malakas na sigaw. Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Ngunit natigil siya sa pagsasalita nang mapaiyak si Raven na nasa bisig niya. Sorry anak, pwede bang pumasok ka muna sa loob? Kay Lola Tasing ha? Malamyos na tinig na sabi niya. Tumango ang bata matapos magpahid ng mga luha gamit ang likod ng palad. Sinundan pa niya ng tingin ng anak na makapasok sa loob ng bahay. Doon na siya nagsalitang muli sa lalaking kaharap. May 3 mga tauhan ito na nasa likod lamang ng matanda. Naghihintay sa mga iutos nito. Sinulyapan din ni Alisa ang labas ng gate kung saan nakaparada ang 2 magagarang sasakyan. Tila hindi ordinaryong tao ang kanyang ama. Kitang-kita kasi yun sa kasuotan ng matanda. Ilang taon na rin, ngunit hindi pa rin nagbago ang mukha nito. Tila nga mas bumata pa ito kaysa noon. Siguro, alaga dahil syempre, mayaman at basta mapera, magagawa mo yung mga bagay na imposible. Humihingi ako ng pasensya anak. Gusto ko lang na makita at makausap ka kahit sandali lamang. Kahit saglit lang anak, nakikiusap ako. Biglang nagbago yung ekspresyon ng mukha niya. Tila biglang lumambot ang kaninang nagbabagang mga mata at nagiigting na bagang. Siguraduhin mo lang na hindi ka sinungalingan ng mga sasabihin mo. Dahil oras na niloko mo ko, huwag ka na magpapakitang muli sa akin. Banta niya tumango ang matanda. May luhang namuo sa mga mata nito. Bago nagsalita ang ama ni Alisa, ay may kinuha itong kung ano mula sa tauhan. Inabot ng may kataasang lalaki ang papeles. Nang makuha nito ang papel, tsaka ito inabot sa kanya. Nang makuha niya, bumalik ito sa kinatatayuan kanina. Natigilan si Alisa at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Mula kasi sa loob ng brown envelope, kinuha niyang may 50 larawan niya noon. Simula nang dalagita pa siya hanggang sa edad niya ngayon. Patawad anak, kung hindi ko pa nakita ang mga yan, hindi ko pa maaalala na may anak at babae pala akong dapat na balikan. Lumuluhang usal nito, ngunit bawat salita, kaagad din naman sinasabay ng pagpunas ng panyo ang mga mata. Nanginginig si Alisa habang panayang dukot ng laman ng hawak na envelope. Hindi na siya nakapagsalita nang mula-muli sa brown envelope ay nakita niya ang medical record at mga papeles na nagpapatunay na nakoma ang kanyang ama 1 taon na. Bukod doon, naroon din ang documents na ito ay nagka-amnesia. Tuloy-tuloy na umago sa mga luha sa mga mata niya. Ibig bang sabihin, hindi siya iniwan ng kanyang ama kundi na aksidente ito? Nang malaman ni Alisa ang lahat, hindi siya nagdalawang isip na pakitunguhan ng maayos ang kanyang ama. Hindi siya masamang anak para hindi tanggapin ang mga paliwanag nito. Isa pa, mag-iisang linggo na rin namang pabalik-balik ang ama niya roon. Ang sabi ng Lola Tasing niya, bigyan niya ng pagkakataon ng ama para makabawi. At kahapon nga, ipinasyal sila ng tatay niya kung saang lugar na nais puntahan at makita ni Raven. Nang makita ng dalaga na sobra ang kasiyahang dulot nun sa anak niya, doon na rin siya nakapag-isip at mas tumibay ang kagustuhan niyang makasama ang ama nang malamang may sakit pa pala ito. Talaga ba anak? Sasama na kayo sa akin ng apo ko? Nagagalak na wika ng matandang Martinez. Tumango siya ng 2 beses. Ang saya ko anak, napakasaya ko. Muli pang sambit nito at hindi mapigilang dumaloy ang mga luha. Walang alam si Carmelo kung sino ang ama ng kanyang anak. Ang sinabi lamang niya ay sa dating nakarelasyon na patay na. Hindi na kailangan pang ipaliwanag niya ang lahat sa ama dahil nakaraan na yun at ayaw na niyang maalala pang muli. Ayos ka lang ba apo? Matapos ng pag-uusap nilang mag-ama kanina ay agad na siyang nag-impake. Babalik daw ang tatay niya bukas ng umaga para sunduin sila rito. Ang karinderya ni Alisa sa tapat ng kanilang bahay binili niya sa kapitbahay. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang Lukring at Berto dahil pwede na raw silang magluto roon at hindi na uupan ng pwesto. Ang karinderya ang tanging pinagkukunan ng hanap buhay ni Alisa noon simula nang umuwi siya rito sa Mindoro. May maliit din na tiyangges sa tindahan ng lola niya, ngunit dahil sasama na rin ito sa kanila ng anak, pinaupahan na lamang din. Ayos lang po la, sagot niya na may kasamang mahabang buntong hininga. Huwag ka nang mangamba Alisa apo ko. Sigurado akong masaya ang nanay mo kung nasan man siya ngayon. Lumapit ang matanda sa kanya. Umupo ito sa tabi niya, sa gilid ng kama at hinawakan ng mga palad niya.
Tinignan niya ito at kita ang pilit ng ngiti ng kanyang lola. Ayos lang po tayo, di ba lola? Tumango ito habang nakaukit ang ngiti sa labi. Ang inaalala kasi niya, si Isaac na hindi niya alam kung nasaan na ngayon. Natatakot siya na baka mabaliw ang tadhana at pagkitain silang muli. Hindi pwede yun. Ayaw na niyang makita o mag-cross ang landas nila dahil baka ikabaliw na naman niya yun. Hindi sa utak kundi sa puso. Yun ang isa sa mga dahilan kaya siya lumayo. Ayaw kasing tanggapin ng utak niya na itinatanggi niya na si Isaac kahit para sa kanya ay isa itong mapagsamantala. Just make sure na magiging maayos ang deal natin with Mr. Daniels, Isaac. We need to get the project. Don't worry, as soon as possible babalik ako. May importante lang ako inaayos ngayon. Matapos ang ilan pang tagubilin sa bago nitong kapartner sa negosyo, agad nang pinatay ni Marcel ang tawag. Isaac Hudson is like a son to him. Matagal na rin simula nang maging magkaibigan sila dahil lamang sa isang aksidente na buo ang father and son commitment. Simula ng mga oras na yun, naging malapit na sila sa isa't isa. He knows everything about Isaac. Minsan nagkwento rin ito pero bukod sa buhay, negosyo at mga trabaho nito ay wala na. Tahimik lamang si Isaac tungkol sa buhay pag-ibig. Sa nakalipas na mga taon ay marami na rin nakadate si Isaac mula sa mayayamang pamilya at personalidad. Pero ni minsan wala itong sineryoso. Minsan na itanong niya kung bakit pero tanging kibit balikat lagi ang tugon nito sa kanya. Kaya nga iniiwasan niya ng muling magtanong dahil wala rin naman siyang nakukuhang sagot sa isang multi-billionaire na binata. Bukod sa negosyo ay may pinapatakbo rin itong organisasyon. Hindi niya alam kung ano pero kalimitan lagi itong may mga tauhan at may mga matataas na kalibre ng mga baril. Hindi na siya bago ron. Kahit pa noong kakakilala lang nila ay alam niya na iyon. Lolo! Napalingon si Marcel nang tawagin ito ng apo. Agad tinago ang telepono at lumapit sa batang napakagwapo. Nung unang kita nito sa bata ay may kung sinong kahawig ito ngunit hindi niya maalala kung sino at kung saan niya nakita. How are you, apo ko? May dalang backpack at scooter si Raven. I'm fine, Lo. Aalis na po ba tayo? Tanong nitong muli habang nakatingin sa dalawang kotse sa labas ng gate. Hintayin lang natin si mami mo. Matapos nitong magsalita, sumenya si Marcel sa tatlong mga tauhan. Lumapit ang mga ito sa matanda. Tulungan ninyo yung anak ko sa mga maleta. Yes sir, sabay-sabay pang sagot ng mga ito bago pumanhik sa loob ng kabahayan. Naayos na ni Alisa ang lahat. 3 malalaking maleta ang dala niya. Maliban doon ay wala na. Hindi naman nila pwedeng dalhin sa lungsod ang mga gamit sa bahay. Siguro dadalawin na lamang niya ang bahay minsan sa 1 buwan o 2 buwan para linisin. Hindi nila ibibenta ang lupa't bahay kahit iyon ang nais ng ama niya. Mahalaga ang lugar na ito sa kanya kaya't mananatiling sa kanila ito. Ma'am, kami na po rito. Agad na namilog ang mga mata niya. Halos atakihin din siya sa puso nang bulagain siya ng 3 malalaking mama na nakasuit. Animoy dadalo sa mahalagang okasyon ng mga ito. Yun lang ay medyo natatakot siya dahil hindi man lang umingiti ang mga to. Ako na, kaya ko naman. Pag-aalangan niyang usal. Kami na po ma'am, utos po ng tatay ninyo. Sa huli ay binigay na lamang niya at agad pinuntahan ng lola sa kabilang silid. Aalis na tayo la. Aniya nang makapasok siya sa kwarto nito. Nahuli niyang nagpunas ito ng mga luha bago tumayo sa kama. Oo apo ko, nagpaalam lang ako sa lolo't nanay mo. Lumapit siya at niyakap ito. Huwag na po kayong malungkot. Tuwing summer, uuwi tayo rito. Sabay yakap sa lumuluha pa ring babae. Siya ang nagdala ng maleta ng lola tasing niya. Nang makalabas sila, agad niyang nakita si Raven, katabi ng tatay niya mula sa labas ng gate at sila na lamang maglola ang hinihintay. Nakangiti ang mga ito kasabay ng pagkaway ng anak niya sa kanya. Bago nakalabas ng gate, sinulyapan niya sa huling pagkakataon ng bahay kung saan siya lumaki at naging dalaga hanggang sa mga oras na to. Oo nga't hindi yun kagandahan kagaya ng mga nakikita niyang bahay sa telebisyon pero hindi niya ipagpapalit sa mansyon ang lumang bahay na ito kung saan niya nakasama ang ina, lolo at lola. Yun nga lang sa paglipas ng mga taon, lumisan din ang dalawa sa mga mahal niya at ngayon lilisanin na nila ito. Sana sa pupuntahan nila, doon niya matagpuan ang tunay na ligaya na ni minsan hindi niya pa nararanasan bilang isang dalagang ina. Welcome home! Masayang bulalas ni Marcel sa kabababang si Alisa
Raven na anak niya at kay Lola Tasing na hindi mapoknit ang mga mata sa kakatingin sa isang napakagarang mansyon sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Kahit medyo mahilo-hilo pa, talagang hindi maalis ang nakakintal ng ngiti sa labi nito. Wow! Pabulong na wika ni Raven. Tinignan niya ito at ngumiti ng lihim. Kahit hindi sabihin ng kanyang anak, halatang namamangha ito sa nakikita. Maging siya ay humanga rin, maging siya'y namangha at hindi kaagad napakurap nang makita ang kabuuan ng bahay na iyon. Anak, ayos ka lang ba? Doon siya nakabawi sa sandaling pagkakatulala. Wala na pala sa tabi niyang anak at ang Lola Tasing niya. Nakapasok na ang mga ito habang siya naiwang nakatunganga sa labas ng mansyon sa mismong harapan ng bahay. Po, oho tay, ayos lang po. Ani na lamang matapos ayusin ng sarili. Tara na sa loob, nagpahanda ako ng tanghalian natin. Alam kong gutom na kayo. Ngiti ang tanging naisagot niya bago humakbang papasok ng bahay. Sumunod naman ang ama niya na nasa gilid lamang din ni Alisa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, pero sana maging maayos pa rin ang lahat kahit nangangapa siya sa malaking pagbabagong kakaharapin niya. Nilang mag-ina, lalo na at kitang-kita niya na hindi lamang mayaman ang ama niya, kundi isa itong bilyonaryo. Tama nga ang lahat ng sinabi ng Lola Tasing niya dahil ngayon unti-unti niya na iyong nararanasan. Maligayang pagdating. Sabay-sabay na bigkas ng lahat ng kasambahay ron. Salamat, aniya sa mga 5 katulong. Pare-pareho ang lahat ng mga suot ng mga ito mula sa slacks at blouse ay magkaparehong dark brown. May hairnet din ang mga buhok nila. Maupo ka na anak. Anitong muli na nagpagalaw sa kanya sa kinatatayuan. Parang hindi talaga siya sanay sa mga ganitong klase ng pamumuhay o kung matututo din ay mukhang matatagalan pa. Napakarami ng pagkain at lahat ng iyon ay kanyang paborito. Mula sa lechon manok, lechon baboy at lahat ng mga ulam na sa piyestahan lamang at sa karinderya niya na iluluto't nakakain. Nagluluto naman siya ng mga ito, ngunit bukod sa lechong baboy at manok ay hindi na. Matapos ng tanghalian, tinuro ng isa sa mga kasambahay ang kanika nilang mga silid. Mula sa pasilyo sa second floor ay sa kaliwang bahagi, unang pinto ang kwarto ng lola niya. Sunod ay ang silid naman niya. Ang nasa kanang bahagi naman sa tapat ng pinto niya ay kay Raven. Unang pinapasok ay ang anak niya. Nakita ang galak sa muka. Kahit hindi nito sabihin, halata itong masaya, lalo na nang makita nito ang mga aklat. Hanggang sa pag-ayos ng mga gamit ng anak niya ay katulong pa rin. Kaya matapos niyang magpaalam sa anak, pumasok na rin siya sa kanyang silid. Magpahinga na po kayo, ma'am. Wika ng kasambahay. Umiti siya bago nagtanong. Salamat, anong pangalan mo? Sambit niya sa babaeng tila, hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Marisa po, ang ganda-ganda po ninyo, ma'am. Ngumiti siyang muli na ani mo'y nahihiya. Salamat, maganda ka rin naman. Oo, maganda naman si Marisa. Morena nga lang at kulot ang buhok. Salamat po, sambit nito bago tumalikod. Nang maisara ang pinto, doon lamang siya naupo sa gilid ng kama. Ngunit nang makita na may veranda ang silid niya, agad siyang tumayo para kasi talagang nakakaingganyo ang karutinang sumasayaw sa saliw ng hanging dumadampiron. Ang ganda! Naibulong niya sa sarili. Mas gusto pa yata niya ang sariwang hangin kaysa sa aircon. Sabayan pa ng lunti ang paligid. Parang hindi iisiping nasa isang subdivision ng lugar na yun. Kasi maraming mga namumungang kahoy, kaya nga fresh ang hangin na nalalanghap niya. Ngunit natigilan si Alisa nang mapansin na may magarang sasakyan na pumasok sa gate. Tinted ang salamin nun kaya't hindi makita ang nasa loob. Idagdag pa na medyo malayo sa kinatatayuan niya. Lumapit ang tatay niya kaya naisip niyang isa iyon sa mga kakilala ng ama niya. Tatalikod na sana si Alisa nang bumaba mula sa sasakyan ang kung sino at gano'n na lang ang panlalamig ng buo niyang katawan nang makita't mamukaan kung sino ang bisita ng tatay niya. Kabisado niya ang kabuuan nito kahit abutin man ng ilang taon. Isaak, naibulong na lamang sa hangin habang nauutal ang tinig. Ramdam ni Alisa ang paghinto ng oras ng mga sandaling yun habang nakagilid siya sa veranda ng kanyang silid. Iniwasan niyang dumungaw upang hindi siya makita ng kung sino at iniiwasan din niya kasi na baka makita siya ni Isaak. Hindi talaga siya maaaring magkamali. Si Isaak yun. Napayuko siya nang maramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hanggang ngayon, tila may pobya pa rin siya sa taong yun.
Pero ang malaking tanong, bakit ito naririto sa mansyon ng tatay niya? Ibig bang sabihin, magkakilala si Isaac at ang tatay niya? Hindi yun maaari. Hindi talaga maaari. Mukhang ngayon pa lang, nagsisisi na siya kung bakit pa sumama sila rito ng anak niya. Agad na umalis si Alisa sa veranda at dahan-dahang pumasok sa silid. Isinara din niya ang kortina na nag-uugnay sa veranda at silid. Matapos nun, lumabas siya ng silid. Siyempre, kailangan din niyang sumilip-silip. Baka makita siya ng taong yun ay mahirap na. Pagdating sa tapat ng pinto ng anak niya, pumasok na siya ng hindi man lang kumakatok. Nagulat pa ang anak niya at napatingin itong diretso sa kanya nang makita siyang humahangos. "Why, ma'am?" Taas kilay nitong tanong. "Anak, tara sa silid ko. Ang ganda dun. Malaki pati ang kama." Nagtaka naman ang bata. "But ma'am, I have to fix my things." Tukoy sa mga libro at mga gamit nitong nagkalat sa ibabaw ng kama. Ito ang gusto niya sa bata. Masyado itong maalaga sa mga gamit. Malinis din, kaya't ito na mismo ang nag-aayos ng mga gamit. Kahit mga kalat nga niya, ito rin ang malimit nagliligpit. Lalo na at abala siya noon sa karinderya nila. Kahit 5 taon pa lamang, masyado na itong istrikto pagdating sa mga bagay-bagay. Hindi talaga maipagkakaila na anak ito ni Isaac. Agad siyang natigilan at pinuto lang nasa isipan. "Anak, halika dali na, mamaya na yan," aniya at hinila ang bata palabas ng silid nito. Ngunit paglabas nila, bumungad naman ng isang kasambahay. Nagulat pa siya pero nang makitang babae iyon ay napaayos din siya agad ng tayo. "Ma'am, pinabababa po kayo ni Sir Marcel. Gusto raw po kayong ipakilala sa bisita niya." Nayuyuko nitong sambit. "Ha? Pakisabi, baka kamo nag-aayos ng mga gamit?" Nauutal pa siya, ngunit pinilit na maging normal sa huling mga salita. "Ma'am, wala naman po tayong..." "Sige na, Ate Vanji, pakisabi may ginagawa ka mo at medyo sumakit na nga rin yung ulo ko dahil siguro sa biyahe." Pagsisinungaling niyang muli. "May gamot po sa baba, ma'am. Ikukuha ko kayo." No, I'm fine, Ate Vanji. Sandaling idlip lang to. Dadalhin ko na lamang din si Raven sa kwarto ko. Doon kami magpapahinga." Pilit ng ngiting paliwanag niya. Nag-aalangan man ng kasambahay, tumango na lang ito para sa pagsang-ayon. Pagtalikod nito, tumalikod na rin sila ni Raven. "Ma'am, ano ba Vanji? Sabing..." Hinila ng bata ang kamay niya dahil sa pagtaas ng boses niya sa kasambahay. "Sorry, hayaan mo na, magiging maayos din ito." Aniya na lamang. Ngumiti ng pilit ang babae bago tumalikod upang bumaba na ng hagdanan. Minsan, ganun siya lalo na kapag paulit-ulit at makulit at kadalasan si Raven ang nagpapakalma sa kanya. Parang mas matanda pa nga ito kaysa sa kanya kung mag-isip. "Raven, saan ka pupunta anak?" Nang mag-iisang oras na sila sa loob ng silid habang nanonood ng TV, tumayo ang bata at takmang lalabas. "Iinom po ako ng water, ma'am. I'm thirsty na po eh." Bigla siyang kinabahan. "Ako na anak, dito ka na lang." Mabilis siyang tumayo at tinungo ang pinto. Muli ay tinignan siya ng bata. "Stay here, ako na baby, okay?" "Mom, I'm not a baby. Stop calling me that way." Napangiti siya, sabay pisil sa ilong nito. "Ouch, ma'am." "Sorry, sige na, ako nang kukuha. Dito ka lang ha, huwag kang lalabas." Natatakot lang talaga siya at naniniguro din. Baka kasi naroon pa si Isaac ay mahirap na. "Anak, ayos ka na ba?" Sabi ni Vanji, masakit daw ang ulo mo. Paglabas niya ng silid ay ang tate agad niya ang sumalubong. Naglalakad ito sa pasilyo at mukhang sa silid din niya ang tungo. "Ayos lang tay, medyo nanibago lang po sa eroplano siguro." "Mabuti naman, magpapaalam lang ako saglit. Ayos lang ba kayo dito ng apo ko? May meeting ako this afternoon with the clients. Pero matapos ng meeting ko, uuwi din ako agad anak. Baka may gusto kang ipabili with this old man." Biro nito. "Wala naman tay, narito naman yata sa lahat ng mansyon mo ang lahat ng gusto kong pagkain." "Our mansyon anak, kung anong meron sa akin, sa'yo rin yun at sa apo ko din. Kaya wag kang magsasalita ng akin dahil lahat ng ito ay sa ating pamilya." Pagtatama nito, animoy natutunaw ang puso niya sa saya dahil bukod sa kasama niya na ang ama, narito pa sila sa napakalaking mansyon. "But before I go, here, take this as a gift." Mula sa likod, may nilabas itong kahon, isang paper bag na may tatak ng isang mamahaling shop. Mukhang alam niya na kung ano ang laman nun. "Napakamahal naman po nito tay."
Bulalas na lamang niya nang mailabas mula sa paper bag ang mamahaling cellphone na may tatak ng sikat na brand. Yun ang latest version ng cellphone ngayon. Anak, walang mahal basta para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Pasensya ka na, hindi ko kasi alam kung anong gusto mo. Pilit itong umiti. Nagalak na lang talaga ang puso niya, kaya't nilapitan niya ang ama at ito'y niyakap. Simula nang magkita sila, ngayon pa lamang niya nayakap ang kanyang ama. Salamat po. Mahina, ngunit tagos sa pusong pasasalamat ni Alisa. Siya ang unang kumalas para kasing nararamdaman niya ang panlalabo ng mga mata. Masyado talaga siyang emosyonal sa mga ganitong mga bagay. Sige po, alis na po kayo. Ani na lamang upang itago ang hiya niya. Basta ha, kung anong kailangan mo itawag mo o sabihin mo sa akin anak. Don't worry, uuwi ako before dinner anak. Pakisabi sa apo ko bukas na kami maglalaro ng basketball. Ngumiti siya. Paborito kasi talaga iyon ni Raven bukod sa pagbabasa ng mga aklat. Sa edad ng ama niya na nasa 59, halatang masigla pa rin. Siguro alaga sa mga vitamins at ehersisyo. May sarili kasi itong fitness room sa mansyon. Tay, tumalikod na ang tatay niya nang ito'y kanyang tawagin. Lumingon naman ang lalaki at naghihintay sa kanyang sasabihin. Wala po, ingat po kayo. Pag-iiba niya, gusto sanang itanong ni Alisa kung bakit kilala nito si Isaac at kung ano ang kaugnayan nito sa kanyang tatay. Ngunit baka magtaka ito kaya hindi na lamang niya tinuloy. Salamat anak. Sinundan pa niya ng tingin ng ama habang pasakay ng mamahaling sasakyan. Kumuway din bago tuluyang makalabas ng gate ang sasakyan. Parang isang fairy tale ang buhay niya. Noong isang linggo lamang, kayod kalabaw siya para buhayin ng anak at ang kanyang lola. Ngunit ngayon ay bigla na lamang nagbago. Ang tanging dasal niya lang ngayon, hindi magtagpo ang landas nila ni Isaac dahil malaking problema yun pag nagkataon. Manang, ano ho ang mga yan? Tumabi siya nang dumaan ng maraming mga staff ng isang catering service. Napansin din niya mga pumapasok na mga sasakyan nang muli siyang bumaba upang ibalik ang basong pinag-inuman ng kanyang anak. Si Sir Marcel po yung may gawa nito ma'am, para daw po sa malaking party na gaganapin bukas ng gabi. Po? Bulalas na lamang dahil sa sobrang gulat. Para saan ho naman? Tumaas na rin ang tinig niya. Welcome party at pagpapakilala po yata sa inyo at sa apo ni Sir. Mukhang imbitado ang lahat ng mga matataas na tao na kilala ni Sir. Ngayon lang po ito nangyari ma'am. Masaya nitong paliwanag. Halata rin ng excitement sa mukha ng kasambahay. Pero siya kabaliktaran. Kinabahan kasi siya ng bigla sa hindi malamang dahilan. Biglang napabalikwas ng bangon si Alisa. Bago siya tumayo, sinulyapan muna niya ang maliit na orasan sa ibabaw ng bedside table. 10:30 PM na pala. Ngunit kahit anong gawin niyang pagpikit at pamimilit na makatulog, hindi man lang siya pinagbibigyan ng antok. Nasanay kasi ang mga mata niya noon sa probinsya na pasado 12:00 na kung matulog. Inaayos, nililista at nagliligpit pa kasi siya ng karinderya at mga lulutuin kinabukasan. Mga 4 AM, gising na rin siya niyan para pumunta sa palengke para mamili ng mga sariwang gulay at prutas para sa iluluto. Isa pa, dumagdag pa sa hindi niya pagkaramdam ng antok ang tungkol sa party. Paano kung imbitado si Isaac? Paano na siya't mas lalo ang kanyang anak? Ayaw na niyang makita pa si Isaac. Ayaw niya nang magtagpo muli ang landas nila. Pero paano mangyayari yun kung kilala pala ito ng kanyang ama? Hindi niya malaman kung paano ito tatakasan o kung paano pipigilan. Dahil nalaman na lamang niya kanina at halatang handa na ang lahat, pati nga gown na isusuot niya para bukas. Nakapatong na sa ibabaw ng sofa sa loob ng kanyang kwarto. Nakabox pa iyon at hindi pa niya nagagalaw. Alam niyang gown dahil ang mismong ama pa niya ang nag-abot nito sa kanya kanina matapos ang hapunan. Tumayo si Alisa. Mukhang kailangan niya na ng gatas para makatulog. Kadalasan, yun ang panlaban niya para antukin. Tulog na ang lahat. Mag-aalas 11 na rin kasi maya-maya. Madilim na rin kasi ang paligid. Ngunit dahil sa ilaw sa labas ng mansyon na pumapasok mula sa bintana, naaaninag niya ang dinadaanan. Purong salamin kasi ang bintana, kaya maging ang ilaw sa labas ay nakakapasok. Lalo at hindi nahawi ang kortina. Pagbaba ng hagdan, tinungo niya ang kusina. May ilaw roon. Sinadya yata ng isa sa mga kasambahay para kung may magawi ron, hindi siguro mahirapan. Nagtimpla siya ng gatas bago naupo sa upuang katabi ng pabilog na mesa. Hanggang ngayon, ang mukha pa rin ni Isaac ang pumapasok sa isip niya. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa rin iyon nagbabago.
Mas kumisig pa nga ito lalo. Siguro masaya na sa buhay. Halatang walang problema sa klase ng ngiti nito. Ang hayop na yun, kahit may ginawang kababuyan, hindi man lang nakukonsensya. Ang saya-saya pa. Sa loob-loob niya, bago nilagok ng tuloy-tuloy ang mainit na gatas, tila na manhid kasi bigla ang dila niya at parang kahit ang init ng gatas, hindi niya na maramdaman. Matapos ubusin ay padabog niyang ibinaba ang baso sa mesa. Mabuti na lang at kahoy, hindi masyadong maingay ang ginawa niyang tunog. Matapos niyang hugasan ang baso ay humakbang na si Alisa, ngunit nasa pagitan pa lang siya ng kusina at dining. Bumukas ang pintuan ng mismong main door ng bahay. Agad siyang napabalik at nagtago sa likod ng pader sa kusina at dahan-dahang sumilip sa unahan. Nakikita niya iyon dahil ang kinaroroonan niya diretso patungong living room. Bumukas din ang ilaw doon kaya kita niya kung sino ang pumasok. "Maupo ka, Isaac. Pasensya na, mukhang ginabi na tayo. Hindi mo tuloy naabutan ng anak ko." "It's okay, Tito. May kinabukasan pa naman para makilala ang anak ninyo." Tumawa ng mahina ang tatay niya habang nakikinig at nakatuon na mga mata sa mga naroon sa sofa. Hindi maiwasan ni Alisa na manginig at kabahan. Ibig bang sabihin, alam na ni Isaac na may anak ang tatay niya? Parang nagkamali yata siya sa hindi pagsabi ng totoo sa ama niya dahil ang lumalabas ngayon ay parang gusto pa siyang ipakilala ng ama niya sa demonyong Isaac. Kung alam lamang ng tatay niya ang ginawa nito, kung sana sinabi niya lang, baka ito mismo ang sumipa palabas kay Isaac sa bahay na ito. Nang tumayo ang ama niya, agad siyang nagbawi ng ulo. "Sandali lang, iho, magbibihis lang ako. Parang hindi ako makahinga sa suot ko ngayon." "Take your time, Tito." Ngumiti ang ama niya. "Tito, saan ang CR niyo? Mukhang sasabog na yung pantog ko sa pagpipigil." "Doon lang, pero you can use my..." "No need, Tito, dito na lang." "Okay, sige, hanapin mo na lang. Buksan mo na lang din ang ilaw para makita mo." Anito habang humahakbang paakyat ng hagdan. Si Isaac ay patungo naman sa kusina. Nanlalamig siyang nagtago sa likod ng fridge. Sa CR ang tungo nito at ang CR ay nasa kabilang bahagi. Sigurado naman siyang hindi siya makikita kung doon siya magtatago, pero wala pa rin kapantay ang kabat takot niya habang pinipilit na wag huminga dahil sa papalapit na mga paa. Halos tawagin na ni Alisa ang lahat ng santo dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Napipikit na rin siya at pilit pinipigil na makagawa ng anumang ingay. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng CR. Mukhang pumasok na ito ron. Nagdadalawang isip kung tatakbo palabas o mananatili na lamang sa gilid ng fridge. Pero kinakabahan kasi talaga siya na baka makita siya ni Isaac. Hanggang sa muling tumunog ang pintuan, mukhang lumabas na ito. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Narinig din niya ang papalayong yabag ng sapatos. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya upang ikalma ang sarili sa takot na pumapangibabaw sa kanyang buong pagkatao. "Let's go!" Nang marinig ang boses ng kanyang ama, muli siyang lumipat ng pwesto para muling silipin ang mga ito. Mukhang patungo ang dalawa sa minibar na katabi lamang ng kusina. Isang buong silidyo na puro alak ang nakadisplay para iyong isang maliit na bar sa loob ng mansyon. Ibang klase rin talaga ang ama niya. May sakit na nga kasi ito, nagpa-minibar pa. Abay baka madedo ito nang wala sa oras kung ganun. Ngunit kahit gustuhin man niyang pigilan ng tatay niya, hindi maaari dahil tiyak na makikita siya ni Isaac at iyon ang hindi maaaring mangyari. Alam mo bang napakaganda ng anak ko? Manang-mana sa nanay niya. Sayang talaga't hindi bumalik ng maaga ang mga alaala ko. Sana naagapan ko yung pagkawala ni Florecia. Napayuko siya sa mga narinig. Halata sa tinig ng kanyang ama ang lungkot at bighati. Maging siya ay nangihinayang rin. Kung sana nga, mas maagang nalaman ng ama niyang tungkol sa kanila. Baka sakaling naagapan ng sakit ng nanay niya. Ngunit ano pa nga bang magagawa nila ngayon? Ngayong wala na ito. Kailangan tanggapin para sa ikakatahimik ng kaluluwa ng namayapa niyang ina. "Sorry to hear that, Tito." "It's okay. Kailangan ko na lang talagang tanggapin ng lahat at umusad para sa anak at apo ko." Diretso niyang tinitigan ng ama. Kailangan ba talagang sabihin yun? Naka-side view kasi ito kaya kahit papaano nakikita niya pa rin ang mukha nito habang si Isaac nakatuon ng mga mata sa basong nasa mesa sa harap ng mga mamahaling alak na nakadisplay sa mismong harapan nila. Nahatigilan si Isaac. Kita niya iyon. Hindi kasi nito itinuloy ang pag-inom. Ibinalik niya sa mesa ang baso.
May anak na pala ang anak ninyo, tito? Tango ang tanging naisagot nito. Nalulungkot ako para sa iyo ni kaiha ko Isaac dahil ang sabi sa akin ni Alisa, patay na raw ang ama ng anak niya na apo ko. Ang kabang nararamdaman niya, biglang sumidhi nang banggitin ng tatay niya ang kanyang pangalan. Alisa? Napakagandang pangalan. Agad siyang umatras para umalis ron. Mukhang wala na siyang dapat pang malaman at marinig dahil ang sariling ama ang mismong nagkanulo sa kanya. Ngunit sa pag-atras ni Alisa, nasagi naman ng dalagang isa sa mga vase na nakalagay sa kanto ng pader. Malaki iyon ngunit walang laman kaya kamuntik na niyang natumba kung hindi mabilis ang kanyang mga kamay. Agad siyang umalis sa bahaging yun dahil baka mabuwal siya sa sobrang panlulumo. Dapat ba sinabi na lang niya sa ama niya ang tungkol sa nangyari sa kanya nun? Kasi parang lumalabas pa ngayon na ang ama niya pa ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Alisa? Nasa kalagitnaan siya ng hagdanan paakyat nang tawagin siya ng ama, ngunit hindi siya lumingon dahil natatakot si Alisa na baka sa paglingon niya, mukha ni Isaac ang tumambad sa kanya. Pasado 10:00 na ng umaga nang magising si Alisa. Paano ba naman mag-aalas 3 na siyang nakatulog dahil sa pag-iisip at kung paano niya maiiwas ang anak at ang sarili sa mga mangyayari. Kung hindi pa siya kinatok ng lola tasing niya, ay malamang hindi pa siya magigising. Kahit nga tanghali siyang nagising, ramdam pa rin ni Alisa ang kakulangan sa tulog. Parang kagabi lang hindi tumalab ang gatas sa kanya dahil kadalasan naman yun ang iniinom niya para madaling makatulog. Ngunit kagabi, hindi talaga siya nakatulog. Kung hindi pa siguro napagod ang mga mata niya sa kakadilat, baka hanggang ngayon gising pa rin siya. Anak, ano bang nangyari kagabi? Nakita kitang tumatakbo paakit sa hagdan. Tinawag kita pero hindi mo ko pinansin. May nangyari ba? Pagbaba niya ay ang tatay Marcel niya agad ang bumungad. Patungo siya ng kusina nang sumalubong ito sa kanya. Ha? May nakalimutan po ako tay. Kinuha ko lang. Hindi ko po siguro narinig ang pagtawag niyo kaya ganun. Pagsisinungaling niya na sana ay lumusot sa amang tila, halata ang pagtataka. Ganun ba? Sige na, kumain ka na anak. Hintayin ka namin ni Raven sa sala. May pupuntahan tayo. Ngumiti ito sa kanya. Tay, kasi may gagawin pa po kasi ako. Ano yun? Kung tungkol sa pag-aaral ng apo ko, naipaayos ko na yun. Ho? Di ba mag-aaral na si Raven at kinder na rin siya? Ang sabi kasi ng apo ko, daycare siya sa probinsya kaya kinder na siya this school year. Don't worry anak, ako nang bahala sa lahat. Ipinakancel ko na rin lahat ng appointments ko this day dahil mahalaga ito para sa iyo at sa apo ko. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ama niya. Salamat tay. Wala na siyang ibang nasabi kung di iyon. Ano pa nga bang mairarason niya wala na. Sige po, aniya na lamang para tapusin ang pag-uusap nila ng ama. Abala ang lahat, pati mga kasambahay, hindi magkanda o gagas sa paglilinis ng buong mansyon. Hanggang sa mga pagdedekorasyon sa labas ay patapos na rin. Napakaganda. Napaka-elegante ng ayos ng venue. Sa hardin ng mansyon gaganapin ang party na iyon at sigurado siyang malaking pera ang binayad ng kanyang tatay para sa lahat ng ito. Matapos niyang kumain, naligot nagbihis si Alisa. Isang simpleng above the knee na light red ang suot niya, off-shoulder na umayon sa maputi niyang balat. Halata niya na mas pumuti siya ngayon kesa noong nasa probinsya. Siguro dahil sa tubig nila, dahil kung skincare, wala siyang ginagamit, ni polvo hindi siya naglalagay. Natural na mamula-mula ang mga labi ni Alisa, kaya kahit lip tint, hindi siya gumagamit. Inilugay ni Alisa ang mahabang buhok na hanggang gitnang likod. Unat na ma-brown-brown ang buhok niya. Siguro dahil sa araw kaya ganun. Kasi hindi naman siya nagpapakulay kahit noon pa. Wala lang, sadyang ayaw lamang niyang malapatan ng mga chemical ang katawan. Mama, napatingin siya agad sa matinis na tinig ng kanyang anak. Nasa pangatlong baitang na siya ng hagdan mula sa ibaba. Ngumiti siya at mabilis na bumaba. Ang gwapo ng baby boy niya sa bagong biling sapatos, polo shirt na itim na pinarisan ng maong pants. Where's your lolo anak? Pagtatakang tanong nang makalapit sa bata. Outside mami, may kausap po. Kumunot ang noo niya. Akala ba niya cancel lahat ng appointment ng tatay niya? Pero, Alisa anak, pasensya na. Nagka-emergency sa opisina. Pero tinawagan ko na si Isaac. Kaya siya na muna ang sasama sa inyo para sa mga kailangang gawin at ayusin mamaya. Nanlalamig siyang tumingin sa gilid ng tatay niya kung saan nakatayo si Isaac. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya upang itago ang kaba.
Saktong tinignan niya ito ng sandaling magtama ang kanilang mga mata. Tama kayo tito, Alisa is so beautiful. Ngumisi ito kaya't napabawi siya ng tingin. Kabang-kaba siya at nananalangin na wag sanang sumunod si Raven. Ma'am, who is he? Ngunit huli na nang marinig ang tinig ng kanyang anak mula sa likod niya. Ma'am, who is he? Stop talking Raven please. Pigil ang inis niya dahil sa anak na makailang ulit nang nagtatanong kung sino ang kasama nila ngayon sa sasakyan. Ayaw sana niyang pumayag na sumama pa sa taong ito, ngunit matatag naway ang tanong ng kanyang ama, kaya para wala nang tanong, sumunod na lamang siya rito. Ayaw niya kasing malaman ni Raven kung sino ang lalaki, ayaw niyang aminin, ayaw niyang sabihin at ayaw niyang ipaalam sa bata ang lahat. Pero paano niya iyon may iwasan kung kanina pa ito nagtatanong? Maging nga ang ama niya kanina, panay din ang palipat-lipat ng tingin sa anak niya at kay Isaac at nakapagtanong na bakit magkamukha ang dalawa. Ngisi ang tanging tugon ni Isaac habang siya kabang-kaba sa mga nangyayari. Hanggang dito sa sasakyan, dala pa rin niya ang kabang yun. Bakit hindi mo sabihin Alisa? Baritonong tinig na nagpatigil sa mahaba niyang pagtahimik habang nakatuon sa labas ng bintana ang mga mata. Lumingon siya sa lalaking katabi ni Raven, sa gitna nila ang bata. Sa pangalawang pagkakataon, nagtama ang mga mata nila pero hindi siya nagbawi. Pinilit na labanan ng mga titig nito upang ipakitang hindi siya natatakot. Sino nga ba ako? Sarkastikong usal nito kasabay ng pagkindat ng binata sa kanya. Dumagdag pa ang pagngisi nito na tila nangaasar. Doon siya nagbawi ng mga mata. Parang bigla kasing kumulo ang dugo niya sa klase ng pagsasalita nito. Kung alam lamang ng anak niya, kung alam lamang ni Raven kung paano ito nabuo, baka isumpa nito ang katabi. Pero kahit sa ganoong pangyayaring nabuhay ang anak niya, hindi siya magsasalita ng kung ano. Mas mabuting tumahimik na lamang para maiwasan ng malaking gulo. Mom, are you okay? Napatingin siya sa bata. I'm fine, aniya at pilit na ngumiti. Is there a problem po? I think you're not okay. Pwede po naman siguro tayong umuwi. No, I'm okay baby, don't worry. Sa huling salita, saglit siyang tumingin sa lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya at kadalasan ay kay Raven. Tila may kung ano siyang naaaninag, ngunit hindi malaman kung ano. Para kasing may gusto itong gawin na sadyang pinipigil lamang ng salitang hindi maaari. Ang pag-uusap nila ng bata, natigil nang huminto ang kotse. Tumingin siya sa labas. Sa isang mall sila tumigil. Let's go baby. Natigilan siya nang sumunod agad ang bata sa lalaki. Kadalasan, ayaw nito na tinatawag na baby, lalo na ng ibang tao. Pero kay Isaac, parang hindi man lang niya nakitaan ng pagkainis ang kanyang anak. Napahawak pa ito sa kamay na parang 3 taong gulang na bata. Pero siya, sa tuwing aalalayan niyang anak, talagang nagsasabi ito sa kanya na hindi na ito bata. Parang saglit na kumirot ang puso niya. Ngunit ibang tao nga ba talaga si Isaac? O para lamang sa kanyang isiping yun? Ma'am, can we go to the bookstore first? Lumingon ito sa kanya. Hanggang ngayon, nakakapit pa rin ito sa kamay ng lalaki. Nang hindi siya sumagot, tumigil si Isaac at Raven sa paghakbang at sabay na tumingin sa kanya. Tila biglang natigil ang pag-ikot ng orasan dahil walang itulak kabigin sa kilos, tindig at mukha ng mga ito. Parehong-pareho rin ang klase ng pagtayo. Napalunok siya bago pinilit na sumagot. Marami ka ng books, Raven. Hindi mo pa nauubos basahin yun. Kaya sa susunod na lang, maraming pagkakataon para dyan. Yung sinabi muna ng lolo mo yung kailangan nating gawin. Ayaw man niya, wala siyang ibang magagawa dahil iyon ang pakiusap ng kanyang ama. Kailangan magpasalon, bumili ng isusuot ng anak niya at kung ano-ano pa. Kahit para sa kanya, labag iyon sa kalooban niya. But mom, Raven, enough. Medyo tumaas ang tinig niya. Doon na sumeryoso ang mukha ni Isaac. Tila nagpipigil lamang itong sumagot. After na lang Raven, okay? Sumunod na lang muna tayo sa mami mo. Pumantay ito sa bata at ngumiti rin matapos nitong sabihin ang mga katagang yun. Okay tito. Unang humakbang ang bata at naiwan sila sa likuran. Tinignan siya nito. Seryoso ang mga mata. Mag-uusap tayo mamaya. Baritonong tinig nito na nagpabilis sa pagkabog ng kanyang puso. Bitawan mo nga ako. Malakas niyang iwinasiwas ang kamay na hawak ni Isaac, ngunit hindi man lamang iwinatinag. Sinundan kasi siya ng binata sa CR ng mall.
Si Raven ay nasa mga tauhan nito at nasa loob ng Jollibee sa first floor. Get out! Hindi siya pinansin. Mas inuna nitong palabasin ang mga kababaihang naroon. Mabilis namang sumunod ang mga ito, halatang natatakot sa binata. Ano bang ginagawa mo? Ikaw nga ang lumabas doon dahil CR to ng mga babae. Pero kahit anong sabihin niya, hindi man lang ito sumasagot. Nang maglapat ang pinto ng CR, bigla nitong inilak ang pinto kasabay ng paghila ni Isaac sa braso niya at mabilis na itinulak sa pader. Hindi naman siya nasaktan dahil iniharang nito ang kabilang braso upang hindi bumunggo ang ulo niya sa matigas na pader. Matapos nun, kinulong siya bigla sa matipunong braso nito na iniharang sa magkabila niyang gilid. Talk now. Anito sa seryosong tinig. Wala akong sasabihin sa'yo, Isaac. Pinilit na ikinubli ang kaba at kakaibang damdamin na ngayon na lamang muling lumabas. Don't push me to my limit, Alisa. Kilala mo kung sino yung kaharap mo. Napalunok siya ng lihim kasabay ng pagbawi niya ng tingin. Ngunit maagap na hinawakan ni Isaac ang panga niya at itinaas iyon upang muling magtagpo ang mga mata nila. Ngunit pinilit niyang iniwas ang tingin. Hindi ko kailangang sabihin ang lahat sa'yo dahil una sa lahat wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Sambit niya habang sa ibang direksyon ng mga mata. Really? Oo. Sino ka ba sa akala mo? Isang mapagsamantala ka lang naman. Ngunit natigil ang pagsasalita niya nang angkinin ni Isaac ang nakaawang niyang mga labi. Nabigla si Alisa sa nangyari at napapapikit dahil sa marahas na pag-angkin nito sa kanyang labi. Mas nakaramdam pa siya ng sakit nang kagatin ni Isaac ang ibabang bibig niya. Nagpupumiglas at pilit na kumuwala si Alisa. Ngunit ano bang magagawa niya sa malakas na braso nito? Lalo na at hinawakan ni Isaac ang panga niya at madiing pinisil yun. Gustuhin man niyang sumigaw, ngunit hindi man niya magawa. Ang kirot sa labi niya'y mas sumidhi. Ngunit nang tumulo ang mga luha niya, biglang nag-iba ang ritmo ng galaw nito. Dahan-dahang bumagal ang marahas na galaw nito na nararamdaman niya. Nag-iingat na animoy isang babasagin. Pilit binawi ang pagiging pangahas sa pamamagitan ng paghalik na may pagmamahal. Napapikit siya sa sensasyong dala nun. Parang unti-unting nadadala si Alisa sa klase ng galaw ng labi nito. Maging ang palad ni Isaac naglalakbay na rin sa iba't ibang bahagi. Ang sarap pakinggan ng pag-iingay mo, sweetie. But this is not the right place para dyan. Animoy na estatwa siya sa kinatatayuan nang kumawala bigla si Isaac at inayos ang suot niyang damit. Ngumisi ito na tila nangaasar para yatang hinuhuli lamang siya nito at talagang nagtagumpay ang loko. Hindi ko na siguro kailangang itanong kung sino ang ama ni Raven. Anito bago inayos ang suot na long sleeve. Medyo nagulo kasi yun. Hindi mo siya anak, kaya pwede ba tigilan mo na yung kapantasyahan mo? Are you sure about that? Kailangan pa ba nating idaan sa hard way or in bed? Buisit ka. Aniya sabay irap. Humakbang din siya patungo sa pinto. Ngunit maagap na hinila ni Isaac ang palad niya patungo sa malapad nitong dibdib. Nagustuhan mo naman. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga. Naistatwa na lamang si Alisa nang halikan nito ang leeg niya matapos magsalita ang binata. Animoy libo-libong boltahe ng kuryente ang biglang gumapang sa buo niyang katawan. Let's all welcome the daughter and the grandson of Mr. Marcel Meneses. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa hardin ng mga Meneses ng gabing yun. Si Miss Alisa Meneses ay nag-iisang anak ng ating chairman sa Builders Industries. Muling sambit ng MC, tila naging instant artista siya ng mga oras na yun. Bukod sa napakaganda niya sa long red gown, bumagay rin ang ayos niya ngayon. Ang mahabang buhok na unat ay kinulot isang dangkal mula sa ibaba. Manipis lang ang makeup niya, ngunit mas lalong lumabas ang kanyang kagandahan. Halata iyon dahil ang mga bisitang kabinataan, maging ang may mga asawa, hindi mapoknit ang mga mata sa kanya. Thank you so much sa tatay ko para sa gabing to. Mahal po kita at sa lahat ng pumunta. Hindi ko man kayo kilala pero sure naman akong kilala kayo ni tatay. Nagtawanan ng karamihan. Napangiti rin siya dahil para kasi talagang napipressure siya sa dami ng taong narito. Hindi niya nga alam kung paano gagalaw o magsasalita. Kaya kung anong nasa isip niya, yun na lamang ang sinasabi niya. Pero nagtataka lamang si Alisa. Kanina pa kasi niya hinahagilap ng mga mata si Isaac. Ngunit hindi niya man lang ito nakita.
Yun ba talaga ang mawawala sa okasyon ngayon? Gayong ang sabi ng tatay niya, ito raw ang magiging escort niya. Escort ha? Ano yun? Prom night? Pero may parte ng puso niya na nangihinayang, pero pilit iwinaksi na lamang sa isipan si Isaac at nakipag-usap at nakipagkamay sa mga lumalapit para makipagkilala. Si Raven ay nasa tatay niya at todo ito pakilala sa apo sa mga bisita. Halos umabot na nga ang ngiti nito sa tenga dahil sa saya. Gayong siya, hindi man lang yata nag-i-enjoy sa okasyong to. Hi Alisa, napakaganda pala ng anak ng chairman. Mula sa likod, may nagsalitang lalaki. Lumingon siya at tumambad ang nakasuot na lalaki. Matangkad ito't gwapo rin naman, ngunit hindi niya ito tipo para kasing hindi marunong ipaglaban ng minamahal sa klase ng tindig. Hi, aniya at pilit nang umiti kahit na naiilang. I'm J-Lu, isa sa anak ng stockholders ng kumpanya ng ama mo. Pakilala nito sa kanya. Tumango lang siya at saglit na nakipag-usap. Ngunit tila naiirita na siya sa paghawak-hawak nito sa kamay niya. Nagpaalam na siya dito para kasing ang yabang ng dating nito para sa kanya na tila magkakagusto agad siya sa isang tingin pa lang. Ang kapal din. Bulong niya habang palayo. May ilan pang nakipagkamay sa kanya bago siya tuluyang pumasok sa mansyon para lumayo sa karamihan. Para kasing nakakapagod at nakakangalay ng panga ang pagngiti sa tuwing may nakakasalubong siya. Ayaw niya namang magmaldita dahil ang ama niya ang inaalala. Agad na umakyat si Alisa sa taas para magpalit ng sandal. Ngalay na kasi ang paa niya at masakit na rin ang binti niya sa 4 inches na takong ng suot niyang panyapak. Pagtapat niya sa pinto ay isa-isa niyang hinubad ang sandals at nakayapak na pumasok sa silid niya. Ngunit nang akmang bubuksan na ni Alisa ang ilaw, may malaking kamay na humawak sa kanyang pulsuhan at hinila siya patungo sa likod ng pinto. Kinakabahan at hindi siya makapagsalita. Kilala niya kung sino yun, ang amoy ng male cologne nito. Ang amoy na parang nakakapagpakalma tuwing maaamoy mo ang pabangong yun. Natamemi siya at hindi na nakapagsalita nang dalawang mga bisig nito ang yumapos sa kanyang bewang at idiin patungo sa malapad nitong dibdib. Nag-iwas siya ng tingin. Alam niya kasing nakatitig ito sa kanya. Amoy na amoy kasi ni Alisa ang hininga nito. I miss you. Bulong nito matapos isandal ni Isaac ang ulo sa balikat niya habang nakayapos pa rin ang binata sa kanya. Parang sasabog ang dibdib niya sa lakas at bilis ng pagpintig ng puso niya. Parang naging abnormal na naman kagaya kaninang umaga. Gumalaw siya at akmang itutulak ito. Please stay for a little bit, sweetheart. Bulong nitong muli pero hindi siya nakinig at tinulak ito. Humawak siya sa braso ng binata at malakas na umatras dahilan para mapadaing ang binata sa sakit. Nakaparin niya na may likidong tumutulo sa sahig. Itataas niya na sana ang kamay upang buksan ang ilaw nang maagap itong hilahin ni Isaac pabalik at inilagay ang kanang kamay niya sa gitnang dibdib niya. No need to open it. Nakikita kita kahit walang ilaw. Napakaganda mo. Bulong nito sa kanya. Mabibigat ang salita na animoy may kung anong masakit na dahilan. Hindi na siya sumagot dahil sa kakaibang dulot ng mga katagang yun sa kanyang pandinig. Bakit niyo pinakawalan? Boss, rumesbak ang mga tauhan niya. Hindi na pinatapos ng isang lalaki ang pagsasalita ng tauhan nito at agad kinalabit ng gatilyo na hawak na 45 baril. Hindi naman natamaan ng tauhan, ngunit nanginginig ito sa takot. Shut up! Hindi ko sinabing sumabat ka. Tila isang granadang sumabog ang tinig nito sa tapat ng 10 mga tauhan. Nayuko na lamang ng sabay-sabay ang lahat upang iwasan ang nakakapanakit nitong mga titig. Lagi na lamang ba kayong matatakasan? Sandamukal kayong mga inutil. Ilang beses na ba yan ha? 5, 6, 7 o 20? Mga tanga, ang sabi ko sa inyo, laging subaybayan ng Hudson na yan. Napakarami na ninyo pero ang tatanga ninyong lahat. Muli nitong bulyaw. Pero boss, nadaplisan namin siya sa braso. Tumawa ito ng napakalakas. Ano? Sabay titig sa nagsalita na may nanlilisik na mga mata. Masaya na kayo sa daplis? Kung daplisan ko rin kaya kayo isa-isa. Mga gago, hindi ko kailangan ng daplis. Gusto ko, patay nyo siyang dadalhin sa akin. O kung hindi man, buhay na naghihingalo. Naiintindihan nyo ba? Sunod-sunod na tumango ang lahat. Kahit noon pa, tinik na nito sa lalamunan si Isaac. Kasalanan ng hayop na Isaac kung bakit nawala ang lahat ng meron ako. Negosyo at mahalaga sa akin. Humanda ka sa akin. May oras ka rin, Isaac. May oras ka rin.
sa loob-loob nito habang inuubos ang alak sa baso nitong hawak. Naramdaman ni Alisa ang malambot na labi nito na lumapit sa labi niya. Itutulak niya sana ngunit tila nawalan siya ng lakas dahil parang nakakapanghina ang sensasyong dala ng halik nito. Ngunit mabilis niyang naitulak si Isaac nang may kumatok mula sa labas ng pintuan. Malutong na napamura si Isaac nang tumama ang braso nito sa mismong pader kung ito ay nasaan. "Diyan ka lang, huwag kang lalabas." Bulong niya't hindi man lang inalala ang lalaki. Binuksan niya ang ilaw bago binuksan ang pinto. Nasa likod ng pintuan ng binata habang namimilipit sa sakit. Tumutulo na rin ang dugo mula sa brasong tinamaan kanina ng bala mula sa kaaway. "Anak, labasin mo muna yung mga bisita. Hinahanap ka nila." Ang ama niya lang pala. "Sige tay, sandali lang. Magpapalit lang ako ng sandals. Masakit na po kasi yung paa ko." Pilit ng ngiti ang pinakawalan niya at kahit kinakabahan, hindi niya iyon ipinahalata. "Okay, sige, take your time anak. Si Raven tulog na. Inihatid ko na sa silid niya. Mukhang napagod simula kaninang umaga kasi wala nang pahinga." "Ganun po ba? Sige po, daanan ko na lang tay." Akmang isasara niya ang pinto nang muling magsalita ang kanyang ama. "Anak, nakita mo ba si Isaac? Hindi pa yata dumarating. Nasaan na kaya yun? Tatawagan ko nga." Kinuha nito ang cellphone. "Ay tay, nasa baba ho. Nakita ko kanina. Hinahanap ka nga rin po niya eh. Baka nagkasalisi lang po kayo." Pagpigil niya dito, dahil oras na tawagan nito ang binata, maririnig nito ang ringtone ng cellphone ng lalaki at malamang nasa loob lang pala ng silid niya ang hinahanap ng kanyang ama. "Ah, ganun ba? O siya, sige na, mauna na ako." Nang tumalikod ang lalaki, agad naman niyang isinara ang pinto at binalikan si Isaac sa likod nun. Ngunit nagulat siyang bigla nang makitang nakaupo na ito't nakalaylay ang braso na may umaagos na dugo mula sa suot na suit. Natakot siyang bigla at parang hindi alam kung anong unang sasabihin o gagawin. "Bakit may sugat ka?" Nauutal niyang tanong nang lumapit si Alisa sa binata. Ngunit ngumisi lamang ito. "Anong nangyari? Diyan ka lang muna, kukuha ako ng..." Akmang tatayo siya nang hawakan ni Isaac ang kanyang pulsuhan. "No need, I'm fine. Galos lang to." "Anong pinagsasasabi mo? Fine? Tignan mo nga ang daming dugo." "Tigilan mo ko, Hudson. Diyan ka lang, ikukuha kita ng gamot." Hinila niya ang palad at tumayo. Ngunit nagulat si Alisa nang hawakan nito ang binti niya. "Namumula yung paa mo. What happened?" Nag-aalalang tinig nito ngunit hinila niya yun. "Huwag mong alalahanin yan. Sarili mo yung intindihin mo." Sambit niya bago tumalikod upang kumuha ng first aid kit. Mabilis lamang at nakabalik siya agad. Kahit tinihingal, agad siyang naupo upang simulang hubaran ng lalaki. "Ouch!" Reklamo nito. "Sorry." Kahit rapist ay hindi naman niya pwedeng pabayaan na lang. Kahit paano'y ama pa rin ito ng anak niya. Isa pa, kargo konsensya pa niya ito kapag natigok. "Ano bang nangyari? Bakit nagkasugat ka?" Nagagalit na tanong niya. Ngunit hindi maiwasang maawa siya sa lalaking nakapikit. Hindi ito sumagot. "Isaac, ano ka kung nangyari?" Muli niyang tanong nang tuluyang mahubad ang pangitaas nitong kasuotan. Ngunit tila tulog na ito. Nilapit niyang ulot pinakinggan ng dibdib. Naninigurado lang naman kung buhay pa ba. Tumitibok naman ang puso sa loob-loob niya. "Isaac?" Ngunit walang sagot. Nilapit niya ang mukha sa mukha nitong nakapikit. Ang gwapo, sayang, bastos naman. Sa isip niya habang seryosong pinagmamasdan ng binata. Napakatangos ng ilong at ang kinis din ng muka. Ang haba ng pilik mata at animoy inahit ang kilay dahil perpekto ang pagkakahugis nun. Mukhang tulog na ang lalaki. Mamula-mula ang mga labi nito na kay sarap halikan. Agad niyang hinawakan ng labi dahil sa iniisip. Pero nang maalala ang sugat ni Isaac, agad siyang umiling at takmang babalik sa pagkakaupo nang biglang dumilat ang binata at kinabig siya gamit ang kaliwang kamay nito. Dahilan para mapasubsob siya sa mismong dibdib nito na walang saplot. "Kanina pa ako naghihintay ng halik mo. Hindi mo man lang talaga ginawa." Matipunong tinig na nagpalakas na naman sa pagkabog ng puso niya. Ngunit pilit niya iyong nilabanan at inilayo ang sarili sa binata. "Gagaling na ako kapag kayakap ka, kaya wag kang haalis dyan." Muling sambit nito na animoy naglalambing. "Isaac, where have you been? Bakit hindi kita nakita kagabi?" Bungad ni Marcel sa binatang tila lutang at wala sa hustong wisyo.
I'm sorry Tito, hindi ako nakalusot. Maraming trabahong naiwan sa akin at hindi ko na namalayan ng oras. Pagsisinungaling nito, ngunit ang totoo, naroon lamang siya sa silid ni Alisa kagabi. And speaking of Alisa, parang gusto niya na nga itong makitang muli. Pakiramdam niya para itong drugs na nakakapagpabuhay sa bawat himaymay ng cells niya sa katawan. Animoy kape na hindi mabubuo yung isang araw kapag hindi ito nainom. Alam ni Isaac na hindi pa rin siya napapatawad ni Alisa. Ramdam niya iyon sa bawat salita, titig at galaw nito. Ngunit gagawin niya ang lahat upang baguhin ang nakasanayan nito noon at pipiliting iwaksi sa isipan ng dalaga na isa siyang rapist. Hindi siya ganun. He just did that dahil sa sobrang pagkahumaling sa kagandahan nito. Pinigil niya ang sarili ng isang buwan, ngunit nang malasing siya isang gabi, hindi niya na napigilan ang sarili. Pinagsisihan niya na iyon. Pero huli na, nang matakasan siya ng dalaga, halos gumuho ang mundo niya noon, ngunit nang malaman niya na si Alisa ang anak ni Marcel Meneses, doon na siya pumasok. Isang sugal ang ginawa niya, ngunit kailangan gawin para mapalapit sa taong makapagbibigay ng clue kung nasaan matatagpuan ang hinahanap. Medyo matagal din ang hinintay niya para sa araw na ito. By the way, Iho, kasama ko si Alisa. Ngayon kasi ang araw para ipakilala sa board ang anak ko. Alam mo namang nagmamadali tayo, hindi ba? Ikaw ang inaasahan ko mag-a-assist sa kanya. Natigilan siya at agad na lumingon sa likuran kung saan nakatingin ang kausap. Tay? Animoy na batubalani ang binata nang ito ay makita at marinig ang malamyos na tinig ng dalaga. Kinakailangan pa niyang magtanggal bara sa lalamunan upang itago ang pagkagulat. Pero tay, di ba ang sabi mo, magpapakita lang ako tapos uuwi na rin? Kailangan pa bang magtagal dito? May tinig na pagkagulat ang salita nito. Don't worry Tito, ako nang bahala. Ngunit si Isaac ang sumabat. Thank you Isaac. Tumingin ito sa babae. Anak, you have to know everything. Anything about business and how to manage it. Alam mo namang wala akong ibang mapag-iiwanan yan kundi ikaw lang at ang apo ko. So please, for this old mine, gawin mo ang gusto ko. Nakikiusap nitong usal. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Alisa. Ano pa nga ba ang magagawa niya? At wala rin namang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin na ito na ngayon ang kanyang buhay. Okay po. Mahina at napipilitang sagot galing sa kanya. Isang construction company ang business ng ama niya. Bukod dito, may mga hardwares din itong pagmamay-ari. Ang main branch ay sa Makati at ang kumpanya malapit lang din doon. Nakakalula ang lugar na yun. Bukod sa may sa 50 palapag ay halatang magaling na engineer ang gumawa ng gusali. Bukod sa kakaiba ang disenyo nun sa ibang gusali, ay parang nasa Singapore ka oras na pumasok ka sa gusali na iyon. Halos lahat kasi isalamin, kulang na lang pati ang sahig ay gawing puro salamin. Kakaibang gusali, nakakalula, pati kasi ang ground floor, tila isang bulwagan na mahihiya ang mga alikabok. Sa linis at kintab ng tiles, maaliwalas ang paligid dahil sa mga halamang nakapaligid. Parang greenhouse na hindi mo maintindihan pero nagustuhan niya ang ambience. Nakakawala ng stress ang kulay ng paligid, white na may halong greenish dahil sa mga halamang naroon. Matapos siyang ipakilala sa mismong board meeting ay oras na rin para dumako sila ng Isaac sa site. Tinatamad na siya, ngunit para sa ama, pinipilit na lamang ng umiti upang hindi ito magtaka. Mahirap na't baka makapag-isip pa ito ng kung ano. Stop looking at him. Habang naglalakad sila sa hallway palabas ng gusali, ay agad siyang sinaway ni Isaac. Ano bang problema dun? Tinitignan lang naman kasi parang may kahawig siyang artista. Tukoy niya sa isa sa mga board members. Hindi niya alam kung single o may asawa. Hindi naman siya interesado. Ang tignan ng ibang lalaki maliban sa akin ay isang kasalanan, Alisa. Natigilan siyang bigla at tumingin ng diretso sa binata. Anong pinagsasasabi mo? Ngunit hindi siya nito sinagot. Kinuha lang nito ang kamay niya at hinawakan iyon. Pilit niyang hinila ngunit hindi man lang matanggal sa pagkakahawak nito. Good morning sir, ma'am. Naawat lang ang paghila niya sa kamay nang batiin sila ng guard sa mismong entrance. Stop it. Baritonong tinig na iniwan nito sa pandinig niya pero hinila pa rin ni Alisa ang kamay niya. I said stop it. Isa pa hahalikan kita. Tumigil si Isaac sa paghakbang at inilapit ang muka sa mismong harapan niya. Kung hindi siguro umatras si Alisa, baka nahalikan talaga siya. Napalunok siya ng ilang segundo na magtama ang kanilang mga mata.
Ang mata mo, ang labi mo, ilong, pisngi, tenga, at ang lahat ng parte ng katawan mo'y akin lang. Kaya dapat sa akin mo lang gagamitin ang mga yan. Hihinga ka dahil sa akin. Ngingiti ka dahil sa akin. Tititig ka sa akin at magsasalita ka sa akin lang. Understand? Ano ka, abnormal? Pilit ibinaling sa iba ang mga mata. Yes, abnormal dahil sa iyo, sweetie. Magsasalita pa sana si Alisa nang may dumaang tatlong mga kababaihan na mukhang nagtatrabaho sa loob ng gusali sa likod nila. Good morning, sir. Sino yung babae? Huwag niyong sabihing nobya ni sir. No, hindi pwede yun. Hindi sila sinagot ni Isaac dahil sa kanya natuon ang mga mata nito, maging ang bulungan din yata ng mga ito. Hindi rin narinig ng binata. She is my wife, ladies. Don't mind us. Nagtatalo lang kami kung pwede ko ba siyang halikan sa harap ninyo. Sabay ngisi pa nito, siya ang nahiya sa mismong sinabi nito. Parang gusto na lamang niyang lamunin ng lupa sa mga pinagsasasabi ng binatang nakahawak sa kanyang kamay. We're here, sambit ni Isaac nang tumigil ang sinasakyan nilang kotse. Nagtataka talaga siya kung bakit may mga bodyguards ito at hindi lang isa kundi 5 at naroon ang mga ito sa kakatigil lang din na sasakyan sa likuran ng kotseng binabaan nila. At hanggang ngayon, napapaisip pa rin si Alisa kung saan nakuha ni Isaac ang sugat nito at kung bakit may mga baril ang mga kasama nito. Maging si Isaac ay meron din. Bukod sa natatakot, kinakabahan din siya. Iniisip niya kasi na baka mga sindikato ang mga ito o di kaya may kaaway. Ibig sabihin, nanganganib ang buhay niya. Mukhang tama ngang hindi niya ipinakilala bilang ama ni Raven ang taong to. Ayaw lamang niyang masangkot sa kung anong gulo ang anak niya. Kahit pa kahapon pa nagsabi si Isaac na kailangan niyang sabihin sa bata na ito ang ama ng anak niya. Paano nga ba? Hindi niya alam ang unang hakbang na gagawin dahil oras na sabihin niya kay Raven na anak nito ang lalaking kasama. Tuloy-tuloy na yun, malalaman ng lahat, lalo na ng kanyang tatay. Pero ang sabi ni Isaac kagabi, pakakasalan naman daw siya. Yun ang hindi siya papayag. Bakit siya magpapakasal sa isang obsessed na lalaking kagaya ni Isaac? Baka gawin lang din ito ang ginawa sa kanya nun. Natatakot siya at kinakabahan na baka maulit ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Alisa, are you okay? Doon lamang napukaw ang sandaling pagkawala sa wisyo ni Alisa nang marinig ang tinig ni Isaac sabay hawak sa balikat niya. Humakbang siya palabas ng sasakyan, inalalayan naman siya ni Isaac at ito na rin ang nagsara ng pinto. Gulat at pagkamangha ang unang makikita sa mukha niya nang makita ang lugar na hawak na kumpanya ng ama niya. Isang napakalaking building yun, katabi ang ginagawa ring resort and hotel na hawak din ng kumpanya. Nakakalula sa daming mga construction workers. Napakaingay din sa buong lugar dahil sa oras ngayon ng trabaho. Here, ipinasuot ni Isaac sa kanya ang isang yellow na plastic na sombrero. Ano yun, helmet? Proteksyon sa ulo mo. Lahat ng narito merong ganyan. So don't worry, maganda ka pa rin naman kahit may ganyan. Nayuko siyang bigla nang kindatan siya nito. Sino bang nagsabing ayaw niyang isuot yun? Nagtaka lang siya at gusto ring malaman kung anong tawag nun, pero inunahan na siya ng abnormal na si Isaac. Tumunog ang bell. Nagulat siya at tumingin kay Isaac. Break time na mga trabaho. Anito na parang nababasa ang kanyang iniisip. Habang patungo sila sa site, may 5 mga kalalakihang nakasunod sa likuran nila. Fitted jeans ang suot niya, pinarisan ng long sleeve na fit sa kanya, kaya litaw na litaw ang kanyang kaseksihan. Isang simpleng ganda na halos kahit sinong lalaki mapapatingin sa oras na makasalubong mo. Good morning, Isaac! Lumapit ang isang matangkad na lalaki. Gwapo ito, maputi at matipuno ang katawan. Hula niya'y engineer. Darwin, patawag ang lahat ng trabahador. May announcement ako para sa lahat. Wika nito ngunit umiwas siya ng tingin nang mapansing sa kanya nakatitig ang Darwin na sinasabi ng katabi niya. Engineer Darwin, still here? Iratabling usal muli ni Isaac. Oh sorry, sige, ipapatawag ko sa foreman. Anito, kasabay noon ng pagsenya sa isang lalaki na medyo may katandaan sa kanilang lahat. Siya ba ang anak ni Chairman? Tukoy nito sa kanya. Lumapit ang lalaki at akmang makikipagkamay nang ilayo siyang bigla ni Isaac. No need for that. Ngumisi ang sinasabi nitong Darwin, umiling-iling ng sunod-sunod. Pwede pang agawin, right? Biro nito. Try it. Baritonong tinig nito na nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Parang may namumuong tensyon ng mga oras na yun. Hi, Miss Alisa Wright. I am Darwin.
Don't worry about us. Magkaibigan kami since birth. Siguro pati pagluwal ng mga ina namin ay sabay din. Kasabay ng pagtawa nito ng malakas. Let's go. Don't mind that idiot. Nang masabi ni Isaac yun, kasunod ang paghawak nito sa kanyang palad. Isang matatag na paghawak sa palad niya na animoy natatakot ito na makawala siya. Sumunod naman si Darwin. Nilingon niya ito't gano'n na lang ang pagbawi niya ng tingin nang ngitian siya nito. I warned you, Darwin. Kahit kaibigan kita, kaya kitang ibaon 6 feet below the ground. Anito, parang pati yata sa likod ay may mata ito. Pagdating nila sa tolda, pinaupo muna siya ni Isaac. Naroon na rin ang may sa 200 mga construction workers, maging mga foremans and drivers ng mga heavy equipments. At lahat sila, kay Alisa lang lahat nakatuon. Nakatingin lamang siya sa paligid, pilit iniiwas ang mga mata sa karamihan. Ngunit nagulat siyang bigla nang hubarin ni Isaac ang suot na leather jacket at itapal iyon sa harapan niya. Bumukas pala ang 2 botones ng suot niyang damit. Para tuloy nag-init ang pisngi niya dahil medyo nalantad ang cleavage niya nang dahil doon. Ako lang ang dapat nakakakita niyan, sweetie. Yumuko ito't ibinulong ang mga katagang yun. Ramdam niya na ang pamula ng pisngi kaya't nayuko na siya upang itago iyon sa madla. Mabilis lamang ang bawat araw. Ngayon ay ika-1 buwan na ni Alisa at kanyang anak sa mansyon. Ang lola tasing niya ay mas nagugustuhan niya nga ang bagong buhay dahil mas naalagaan ito ang kalusugan. Regular din ito kung dalhin sa doktor. May high blood kasi ang lola niya kaya kailangan ng iba yung pag-aalaga. May gamot din itong iniinom araw-araw at si Alisa ang nagpapaalala nun. Si Raven ay mag-iisang linggo na ring pumapasok sa private school na pinag-enrollan ng tatay niya sa apo. Napakamahal ng tuition doon, ngunit dahil ipinilit ng ama niya kaya wala na rin siyang nagawa sa huli. May sarili rin itong driver at yaya na nagbabantay rito araw-araw dahil kung siya lang, hindi niya na magawang maghatid sundo sa anak niya dahil inilagay na siya ng kanyang ama sa posisyong hindi niya alam kung kakayanin niya ba o hindi. Assistant ng chairman, ang sabi ng tatay niya, kailangan maranasan muna niya ang mga ganoong gawain bago siya maisalpak sa matataas. Isa pa, assistant naman siya ng tatay niya, ngunit mukhang nagkamali siya sa pagkakataong ito. Tay, bakit kay Isaac? Anong koneksyon nun sa trabaho ko rito? Naupo sa sofa ang ama niya. Kakapasok lamang niya sa opisina dahil ipinatawag siya ng kanyang ama. Kahapon kasi ay janitress siya. Ngayon ay tagapagtimpla ng kape ng mga empleyado. Tapos, ito. Why? What's wrong with that, iha? Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na si Isaac na huwag kang masyadong pagtrabahuhin. Ito na nga bang kinatatakot niya? Umiiwas na nga siya sa binata para mawala ang kung anong pakiramdam na nabubuhay sa puso niya. At isa pa, iniiwas din niyang kausapin siya nito tanungin tungkol sa anak niya. Kung nasabi na ba niya sa amang tungkol sa kanila o hindi. Paano niya sasabihin kung natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang tatay? Naisip na nga rin niyang magsinungaling para hindi kamuhian ni Raven ng ama. Speaking of Raven, kanina nakiusap ito na kung pwede makita nito si Isaac. Bakit ba parang lahat na lang gusto si Isaac? Bakit ikaw? Gusto mo rin naman si Isaac, di ba? Umamin ka. Kinikilig ka sa kanya. Agad niyang iwinasiwas ang ulo dahil sa tinig na lumabas na lang mula sa kanyang isipan. Para siyang nababaliw sa tuwing may kung anong boses na nagsasalita sa utak niya. Ayos ka lang, anak? Opo tay, ayos lang. Medyo sumakit lang yung ulo ko. Pagsisinungaling niya. Basta, yun ang susunod mong trabaho. But don't worry, iha. Last na ito na magpapalit ka ng trabaho ngayong buwan. Tay, kahit ano ho, wag lamang sa Isaac na yun. Ayoko siyang makasama. Nagpipigil siya, ngunit hindi na natiis at nailabas na ang tinatagong mga salita. Natigilan ng kanyang tatay. Why? Is there a problem? May nangyari ba't ayaw mong makasama si Isaac? Tell me, Alisa, may ginawa ba sa'yo si Isaac? Nagiigting ang bagang nito at napatayo na rin sa kinauupuan. Ang maamong muka napalitan ng galit na muka at kamaong anumang oras handang umatake. Ito ang kinatatakot niya, ang malaman ng tatay niya ang itinatagong lihim. Tell me, Alisa, anong ginawa ni Isaac sa'yo? Matigas na salita ang lumabas sa bibig nito. Kinabahan siyang bigla sa hindi malamang dahilan. Ha? Wala po tay. Ano ho kasi, di ba marami namang mga trabaho na bakante? Pwede ho ako kahit sa reception or sa cafeteria or sa... No, hindi na yun magbabago. Ganito ang ama niya.
Kapag sinabi na nito, hindi na mababali dahil ang laging sinasabi nito, kaya nito iyon ginagawa ay upang respetuhin siya at seryosohin ng kahit na sino ang bawat salita niya. Nayuko siya't natahimik na lang. Inayos sa mga gamit lumabas na. Sinundan pa ng tingin ni Marcel ang anak habang palabas ng opisina nito. Nang maisara ni Alisa ang pinto, agad nitong kinuha ang telepono at nagdial. "Yes, I need you right now. Pumunta ka sa opisina ko ngayon na." Seryosong tinig bago niya ibinaba ang tawag. Nung una pa lang may kutob na siya. Mukhang ngayon kailangan na niyang alamin ang lahat patungkol kay Alisa at Isaac. Pagdating ni Alisa sa opisina ni Isaac, wala pa ito roon. Mag-aalas 10 na ngunit wala pa ang lalaki. Napaisip si Alisa kung nasaan na ito ngayon, gayong tanghali na. Hindi na lamang niya inintindi at nagsimula na lamang sa pag-aayos ng table niya na naroon din mismo sa opisina. Nasa gilid lamang ito na malapit sa pintuan. Ang nag-uugnay ay isang dingding na salamin. Nakitang-kita rin kung anong ginagawa ng tao sa kabila. Bakit pa pala may dingding kung kita rin naman pala siya? Ang tanga naman yata na may gawa nito. Sa loob-loob niya, habang iniisa-isang inaayos ang mga papeles na nagkalat sa ibabaw ng mesa niya, parang may nagsagupaan sa mismong mesa dahil maging ang mga display doon ay natumba rin. Sino ba yung assistant ng mukong na yun at hindi man lang marunong magayos ng mga ito? Bulong niya na may kasamang pagdadabog. Hindi yata assistant ang trabaho niya kundi katulong. Ngunit natigil siyang bigla nang bumukas ang pinto. "Sige, aayusin ko, love." "Thank you. Maaasahan ka talaga, Saak. Paano na lang ako kung wala ka? Lagi siguro akong kawawa." Nakita niya ang pagyakap ng babae sa binata. Maganda ito at sexy rin. Walang itulak kabigin. Para tuloy ng liit siya. Mukhang hindi pa alam ng mga naroon na may kasama ang mga ito sa silid na yun. "Sige na, marami pa akong gagawin, love." Kinurot pa ng babae ang pisngi nito. Bigla yatang kumirot ang puso niya. Bukod kasi sa yakap at pagkurot, love na din ang tawag nito sa babae. Ibig bang sabihin, may girlfriend ito habang nakikipaglandian sa kanya? "Fine, pero mamaya ha, sabay tayong magla-lunch." Kinawayan pa ni Isaac ang babae habang palabas ng pintuan at abot hanggang tenga ang ngiti nito. Parang libo-libong karayom ang tumutusok sa dibdib niya. Tahimik sana siyang nakamasid nang biglang nasagi ni Alisa ang display sa mesa kaya nahulog iyon. Dahilan para mapatingin sa kinaroroonan niya si Isaac. Nagbago bigla ang ekspresyon ng mukha nito at agad na lumapit sa kanya. "Mukhang busy ka, lalabas na lang muna ako." Sabi na lamang niya at dinaanan na lamang ang binata. Ngunit bago pa niya nalampasan ng lalaki, hinawakan agad siya nito sa bewang at hinila palapit dito. Namimilog ang mga mata ni Alisa nang bumangga sa matipunong dibdib ni Isaac. "Where do you think you're going?" Baritono nitong usal. Binaba niya ang ulo upang iwasan ang mga titig nito, ngunit hindi siya hinayaan ni Isaac. Hinawakan ng lalaki ang panga niya at pilit iyong itinaas. "Mukhang busy ka sa babae mo, kaya lalabas lang sana ako. Baka kasi umalis ang love mo kasi nandito ko." Diniin niya ang salitang love para ipamukha sa lalaking naiinis siya. Hindi niya nga alam kung bakit siya nagagalit Ngunit natigilan siya nang biglang tumawa ang lalaki. Kumunot ang noo niya at iwinasiwas ang brasong nakapalupot sa kanya. Ngunit hindi man lang niya iyon nagawang kunin para kasing galamay ng alimango kung makakapit. "Wait, what? Huwag mo kong winawat-wat dyan. Anong akala mo sa akin, bingi?" Sabay irap pa niya. Sa pangalawang pagkakataon ay tumawa ulit ito. "Okay, I think I know why you're mad at me right now." Tumaas ang kilay niya. "Pinagsasasabi mo?" "Cause you're jealous at Lovelyn." Siya'y natigilan. "Ano raw? Lovelyn? She is my cousin from Finance Department. May pinakisuyo lang ako tungkol sa budget this month kaya siya pumunta sa akin. Sakto namang nasa labas ako kanina kaya sabay na kaming pumasok." Paliwanag nito na hindi napupoknat ang ngiti sa labi. Tila napahiya siyang bigla. "Listen, I'm sorry, okay? Wala ka namang dapat ikaselos kasi ikaw lang naman ang gusto ko." Parang nagdiwang ang puso niya dahil sa mga narinig. Pinilit niya yung iwaksing ngunit hindi niya magawa hanggang sa narinig na lamang ni Alisa ang paglock ng pinto. "Now, hindi ka na makakawala sa akin." Bulong nito bago siniil ng maalab na halik ang kanyang labi. Hindi alam ni Alisa kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Di ba dapat ay kinamumuhian niya ang taong ito? Ngunit bakit tila yata kabaliktaran ang mga nangyayari?
bakit imbis na kamuhian niya, kabaliktaran ang nangyayari. Lalo ngayong si Isaac mismo ang sumundo kay Raven sa school nito. May meeting ang lalaki, ngunit mas inuna nitong sunduin si Raven dahil nangako raw kasi ito sa bata na ito ang susundo sa anak niya ngayong umaga at dadalhin sa kumpanya. Nung isang gabi pa nga nangungulit si Raven na kesyo hindi raw pumupunta si Tito sa nito sa mansyon. Pwede daw ba nitong dalawin ng lalaki sa opisina o baka daw galit ito, kaya heto na, pinagbigyan na nga ng ama. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasasabi sa anak ang lahat para kasing ang hirap, lalo na't hindi siya sigurado. Parang hindi kasi siya buo para sabihin sa bata ang lahat. Parang nagdadalawang isip siya. Ako nang magsasabi sa anak ko. Naunang pumasok sa office ang bata. Nasa labas sila ng pintuan nang magsalita si Isaac. Kanina pa nila ito pinagtatalunan noong nakaraan at nung isang buwan pa, pero hindi pa rin niya nasasabi. Please, Isaac, hindi mo na ngayon. Then when? I want my child at gusto kong tawagin niya akong daddy na tito or uncle. Matigas na wika nito. No, ako ang magsasabi. Maghintay ka pa kahit isang araw. Mahirap magsabi sa bata dahil hindi ko alam kung anong kasinungalingan ang bubuin ko para maging mabuti ang pagsisimula natin. Parang kulang na lamang ay lumuhod siya para pigilan ito sa nais. Then sabihin mo ang totoo. Hihingi ako ng tawad kung sakali man. Basta sabihin mo na ngayon dahil isang buwan at kalahati na ako naghihintay na tawagin niya akong daddy. Bumitaw siya sa pagkakahawak niya sa braso ni Isaac. Hindi mo kilala ang bata. Hindi ito naniniwala sa sorry. Oras na lamang niya yun. Kamumuhian ka niya. Hindi siya nakikinig sa paliwanag. Ibang klaseng bata si Raven, Isaac. Hindi mo pa kilala ang anak ko. Anak natin, Alisa. Anak natin. Pagtatama nito at hinawakan ng doorknob. Ngunit bago tuluyang itulak ang pinto, muli itong nagsalita. Magkapareho pala kami. Namana niya ang ugaling iyon sa akin. Anak ko nga talaga siya. Ngumisi ito na animoy nasiyahan pa. Isaac, ano ba? Ngunit biglang naalarma si Isaac nang pagbukas ng pintuan. Nakarinig siya ng malakas na ugong ng helicopter. Mabilis niyang itinulak ang pintuan kasabay ng pagbunot ng baril sa tagiliran. Hindi nito agad narinig na may nangyayari sa loob dahil soundproof ang opisina ng lalaki. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, hindi mo pa malalaman na may nangyayari na sa loob. Hindi nga nito alam kung bakit nito iyon naisip na ipa-soundproof. Tito, help! Gulat at sobrang takot ang namayani sa puso ni Alisa nang makitang hawak ng isang lalaki ang anak niya at paalis na ang mga ito. Nakahawak sa lubid na nakakonekta sa ibabaw ng sinasakyang helicopter ang tali. Itinutok ni Isaac ang baril sa lalaki, ngunit hindi rin ito pwedeng iputok dahil sa oras na pinaputukan nito ang lalaki, mahuhulog ang anak nito. Hindi sigurado ang lalaki kung may tali ang bata. Malayo na kasi ang mga ito. Isaac, ang anak ko, sino yung mga yun? Isaac, anong nangyayari? Bakit kinuha nila yung anak ko? Please, sagutin mo ko, anong nangyayari? Nanlulumong napasubsob siya sa matipunong dibdib ng binata. Humahagulgol dahil sa takot na baka may gawin ng mga ito sa bata. Isaac, ano bang nangyayari? Fabian, hayop ka. Sa isip nito habang yakap ang dalagang humahagulgol sa mismong dibdib niya. Matagal na ang alitan ni Isaac at Fabian. Decades ago, nang dahil sa isang misyon ng grupo nila sa underground, napalaya si Fabian sa grupo dahil sa kagagawa ni Isaac. Siya ang nag-report na nagtutulak ng droga ang grupo ni Fabian na ipinagbabawal sa organization. Dahil doon, halos hindi na siya tinantanan ni Fabian. Nagawa niyang ipakidnap si Alisa noon dahil sa panganib na baka madamay ito sa gulo sa pagitan nila ni Fabian. Nalaman niyang tinitiktikan din pala ng kaaway niya si Alisa noon dahil lahat ng galaw niya bantay sarado ng kalaban, kaya't wala siyang ibang naisip gawin kundi ipadukot ito at ikulong sa sariling mansyon. Ang nais lamang sana niya, ilayo ito sa panganib, ngunit dahil sa pagkahumaling sa dalaga, nagawa niya ang bagay na yun. Bakit? Bakit kailangan madamay ang anak ko? Bakit kailangan si Raven pa, Isaac? Please don't cry, babawiin ko yung anak natin. Tinuyo niya ang luha sa mga mata ni Alisa bago binalik sa loob ng suot na jacket ang baril. Isaac! Ngunit saktong pinahid niya ang luha ng dalaga nang mula sa labas, pumasok si Marcel. Kasabay ng pagtawag nito sa pangalan niya ay isang malakas na suntok ang tumama sa panga niya. Napaatras ang binata. Tay, wag!
Muli pa sanang pangangalawahan ng suntok ng may edad na lalaki ang binata nang yakapin ni Alisa ang lalaki. Umalis ka dyan, Alisa. Patitikimin ko lang ang hayop na yan. Wag muna, tay. Wag muna ngayon, please. Lumuluha niyang usal. Inilibot naman ni Marcel ang paningin at agad napansin ang mga nagkalat na basag na salamin at sirang bintana. Tay, si Raven. Kinuha nila. Muli ay napahagulgol siya sa sobrang kapighatian. Hindi nagsalita si Isaac. Hinagod lamang nito ang likod ng dalaga pero ang mga mata nito nagbabaga sa galit habang nakatuon sa kawalan. Magaling! Bakit nga ba ngayon ko lang nalaman na may anak na pala ang paborito kong kaaway? Kasabay nun, malutong na halakhak ang pinakawalan nito. Nasa mismong harapan nito ang batang 5 taong gulang habang nakagapos ang kamay. Nakatitig si Raven ng masama sa lalaki. Aba, magkamukhang magkamukha na talaga kayo ng ama mo. Muli nitong sambit at hinawakan ng panga ng bata. Who are you people? Ibalik niyo ko sa mami ko. Nagbabaga ang mga mata ng bata kaya't mas napahalakhak pa ang lalaki. Napakatapang. Yan ang gusto ko sa'yo. Manang-mana kasama mo. I have no father. Mami lang ang meron ako. Nagulat si Fabian na tumayo. Hindi mo alam? Aba, mas maganda pala. Tumalikod ito at naupo sa upuang kahoy sa mismong harapan ni Raven. Igapos yan para mas makapag-usap kami ng mabuti. Yes, boss. Sabat ng isa sa may hawak sa bata. Let me go! Sigaw nito, ngunit patuloy lamang na iginapos ng lalaking may armas na nakasukbit sa bewang nito. Hindi makikitaan ng takot ang bata ni hindi ito umiiyak o sumigaw. Kalmado't nakatitig lamang si Raven sa mga lalaking naroon. May 4 na kalalakihan sa silid. Ang isa ay ang leader na nakaupo 2 metro sa bata. Nakadekwator ito habang may isang nasa gilid nito at ang 2 ang nasa pinto. Isang lumang bodega ang pinagdalhan sa bata sa dating paggawaan ni Fabian ng droga sa Batangas na nagsara dahil sa kagagawa ni Isaac. Nalaman ni Fabian na may anak si Isaac nang sunduin nito ang bata sa private school. Sakto namang pinasundan ng lalaki si Isaac sa 2 sa mga tauhan at nang mag-usisa ang lalaki, nalaman nito na anak pala iyon ni Alisa na minsan na niyang gustong makuha. Ngunit dahil kay Isaac, hindi niya nagawa. Masyadong mautak ang gagong Isaac at hindi man lang niya malamangan lalo na sa mga ganitong bagay. Ngunit ngayon, sila naman ang hahabol sa kanya dahil sa oras na to, siya naman ang lamang. Anong ibig mong sabihin? Namimilog ang mga matang nakatingin kay Isaac. I'm sorry, Tito. Sana sinabi ko sa iyo noon pa man. Ngunit natakot akong hindi muling makita ang anak ninyo. Napatakip ng bibig si Alisa sa mga sinabi ng binata. Mula simula ay sinabi nito ang dahilan nito, kung bakit at kung ano ang dahilan nito. Para siyang napipi ng sandali, maging ang ama niya. Gulat din ang maaaninag. Hindi ko sinasadya. I was drunk that night. But believe me, Tito, I love her. I really love your daughter. Since the day I laid my eyes on her, gusto ko lang sanang protektahan si Alisa laban sa grupo ni Fabian. Pero nabigo ako dahil sa pagnanasa sa anak ninyo. Parang hindi makapaniwalang nasapo ni Marcel ang kanyang ulo. Ang nais ni Marcel, magkamabutihan ng 2. Kaya halos sa lahat ng lakad, si Isaac ang laging pinakikiusapan nito. Ngunit dahil sa reaksyon ni Alisa kahapon, biglang nabuhay ang natatagong pagtataka sa puso nito. Simula nung unang araw na nagkita kasi si Alisa at Isaac, ay may naaamoy na itong iba. Ngunit nabuo lang ang isang desisyon sa isip niya nang tumanggi si Alisa na maging assistant ni Isaac at sa nalaman nito ay isang nakakawalang respeto para sa matanda ang ginawa ni Isaac. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kaya ba tinulungan mo ko nung naaksidente ako? Dahil ang tanging habol mo lang ay malaman kung nasan ang anak ko? Paano pala kung hindi na bumalik ang alaala ko? Yumuko si Isaac dahil ito mismo ang gumawa ng paraan para maalala ni Marcel na may pamilya itong iniwan. Oo nga, nasa binata ang lahat ng kakayahan para hanapin si Alisa. Ngunit umiiwas ito na baka sa oras na gawin niya yun ay matiktikan ni Fabian na siyang ayaw nitong mangyari at ito ang pinakamabisang plano para hindi matukoy ng kaaway na may hinahanap pala ito. Hindi, Tito.
Ngunit hindi pa nakakatapos sa pagsasalita si Isaac nang ambahan ni Marcel ng suntok sa muka ang nakayukong binata. Tay, tama na. Huwag niyo na hong isipin kung anong nakaraan. Pwede ho bang saka na yan? Ang anak ko ho yung dapat tinuuna natin ngayon. Ang apo ninyo. Napaatras si Isaac. Doon na rin iniharang ni Alisa ang sarili kasabay ng pagsigaw niya sa ama. I'm done with him. Matatag na sambit ng lalaki bago tumalikod. Sumunod ka, Isaac. Kailangan ko ng kooperasyon mo para sa operasyon. Anitot na paluha si Alisa nang tignan siya ni Isaac. It's okay. Everything will be alright. I promise. Bago humakbang, isang masuyong halik sa labi ang ginawad nito sa kanya. Hindi rin niya iyon napaghandaan kaya natulala na lamang siya. Patuloy sa pagluha si Alisa. Nagdarasal na sana. Maayos lamang ang kanyang anak sa kamay ng kung sino. Hindi niya kilala si Fabian, ngunit minsan na itong nabanggit ni Isaac 5 years ago pero hindi niya binigyang pansin at pilit kinamuhian ng lalaki dahil sa ginawa nito sa kanya. Ngayon, ang taong kinamumuhian noon ay siyang tanging pag-asa niya para maibalik ang anak niya. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya talaga dalawin ng antok. Hindi siya mapakalit laging si Raven ang laman ng kanyang isip. Isang araw ang matuling lumipas at hindi niya alam kung ano ang plano ng kanyang tatay at ni Isaac. Ang hinihintay na lamang niya ngayon, makuha sana nila ang bata ng buhay dahil hindi niya kakayanin oras na may mangyari sa pinakamamahal niyang baby boy. Kahit 5 taon na ang anak niya, baby niya pa rin yun. Napapuna siya ng luha. Sunod-sunod na naman kasing pumatak yun. Ang sabi ng tatay niya, ngayon aalis si Isaac. Siguro umalis na dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Gustuhin man niyang makisali sa plano, hindi pumapayag ang tatay niya, lalong-lalo na si Isaac. Tumayo siya at isinuot ang roba dahil sa lamig na nararamdaman, mukhang ang lakas ng aircon sa silid niya. Lumapit si Alisa ron at ito'y hininaan. Tutungo sana siya sa veranda nang marinig ang pagbukas ng pinto. Lumingon siya kaagad doon. Napakabilis ng kabog ng puso ng dalaga nang makita kung sino ang taong papalapit sa kanya. Isaac? Namamaos na tawag niya sa pangalan nito. Hindi sumagot ang lalaki. Lumapit ito at maagap siyang niyakap. Kahit paano, nakikita niya ang mukha ng binata dahil sa lampshade na nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Hindi nagsalitang tumingin ito sa kanyang mga mata at maagap na inangkin ang nakaawang na labi ng dalaga. Isang masuyong halik sa labi ang ginawad ni Isaac sa kanya. Gustuhin man niyang itulak, ngunit tila nahigop na nito ang kanyang lakas para gumalaw. Napaigtad siya nang maramdaman ng kamay ni Isaac sa kanyang mga hita na gumagapang. Sinubukan niyang itulak ito sa natitirang lakas na meron siya, ngunit sobrang lakas ng lalaki kaysa sa kanya. Natigilan pa ang babae nang huminto ito sa paghalik sa kanya at itinapat ni Isaac ang labi nito sa tenga ng dalaga at bumulong. Pwede bang maging lakas kita bago ako umalis? Umakyat ng bigla ang kuryente sa buong katawan niya, ngunit mas lumakas pa iyon nang buhating siya at ilapag ng masuyo sa kama. Kasunod nun ay ang pagdaos-dos ng binata upang malaya siya nitong mahawakan. Napapasinghap si Alisa nang maramdaman niya ang labi ng lalaki. Hindi niya na napigilang hindi maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan nang maramdaman si Isaac. Kahit pilit niyang nilalabanan, hindi talaga niya magawa dahil sa sayang dulot ng binata. Ilang beses siyang nagpapabaling-baling ng tingin habang patuloy na ginagawa ng binata na pasayahin ang bagay na iyon sa kanya para itong uhaw na uhaw. Pilit pang pinigilan ni Alisa ngunit hindi ito natitinag. Gigil na gigil ito't hindi siya titigilan kaya naman napakalakas na pag-iingay ni Alisa ang kanyang pinakawalan. Nang mapagod ito ay dumaos-dos muli si Isaac at hinalikan ng pusod ng dalaga. Pagkatapos ay pumunta na nga ito sa pinakapuntirya. Please, wika ng binata sa paus na tinig at sandaling sinulyapan ang natatakot na dalaga. Ngunit walang sagot buhat kay Alisa, dahilan para ituloy nito ang nais. Silent means yes, wika nga ng iba. At doon na nga ito nagsimula. Nang sandaling yun, nanaig ang kagustuhan ni Isaac na maangkin ng dalaga. Kailangan niya ng kasiguraduhan na sa kanyang babae sa muling pagbabalik niya. Matapos nang namagitan sa kanila, nakatulog si Alisa. Nakayaka pa ito sa kanya
kaya't napangiti siya dahil mukhang wala nang bawian ang nangyari sa kanila. Sakto namang may tumawag kaya't marahan siyang tumayo upang kunin sa ibabaw ng bedside table ang kanyang telepono. "We need to go, Isaac." Sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ng malaya ang maamong mukha ng dalaga. Masuyo niya rin itong dinampian ng halik sa labi. "Babalik ako. Mahal kita." Aniya bago tumayo para umalis. Itatama niya ang lahat, ngunit ngayon, kailangan niya munang iligtas ang anak nila. "Hindi ka pwedeng magtago na lang, Isaac. Lumabas ka't ipakita mo sa akin ang tapang mo." Umalingaw-ngaw ang tinig ni Fabian mula sa di kalayuan. Nakapasok na sila sa bodega, ngunit iilan na lamang ang natira sa mga tauhan niya. Mukhang pinaghandaan ni Fabian ang sandaling ito, ngunit alam ni Isaac na kaunti na lang din ang tauhan ng kaaway niya. Kung konti sila, sinisiguro niyang mangilan-ngilan na lang din ang kanyang kalaban. Isang Armalite ang hawak niya ngayon habang nagtatago at nakadungaw sa konkretong sementong haligi. Wala siyang balak na sumuko, hindi ngayon at hindi kailanman. Bukod sa kailangan niyang mailigtas ang anak, hinihintay din siya ni Alisa. Kailangan pa niyang buuin ang kanyang pamilya. "Isaac, lumabas ka na. Naiinip na ako." Muling hiyaw ng kanyang kaaway. "Nasaan ang anak ko?" "Hayop ka, Fabian. Siguruhin mong walang paso o galos ang bata. Dahil oras na nasugatan siya, ililibing kita ng buhay." Pagbibitaw niya ng mabagsik na salita. Malakas na tawa ang sagot ng lalaki at sunod-sunod na pinaulanan ng bala ang kanyang pwesto. Agad na nagtago ang binata upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. May bulletproof siya. Masyado iyong mabigat kaya't hindi siya makagalaw ng maayos. Nang mapansing natigil ang pagbaril ng kaaway, dali-dali niyang hinubad ang kanyang proteksyon sa bala. May 3 mga kasama siyang naroon, naka-back up lamang at naghihintay ng kanyang senyas. "Sigurado ka bang nais kang makita ng anak mo? O nais pa ba ng bata na iligtas mo siya?" "I don't think so, Isaac." Natigilan siya, ngunit kahit ganun, pinausad pa rin niya ang 3 sa mga tauhan. Si Marcel ay nasa likod lamang niya. Hindi pwedeng malingat at kailangang back-upan din niya ang matanda. Ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang minamahal, kaya't kahit anong mangyari, doble ang ginagawa niyang pag-iingat. "Ilabas mo yung anak ko, Fabian." Kinalabit siya ni Marcel. "Naroon na nga po ko. May 2 lalaki na kabantay. Kami nang bahala sa bata. Ikaw na kay Fabian." Akmang tatalikod ito ng kanyang pigilan. "Tito, stay here. Huwag ka nga alis. Ako nang bahala sa anak ko." "Kayang-kaya na namin to, Isaac. Kailangan matapos na ang gulong to. Kaya tapusin mo na yung Fabian na yan at nang makapagpahinga na ako." Nag-aalangan pa siya ngunit tumalikod na ito. "Ingat, Tito." Nasabi na lamang sa papalayong matanda. Nang makalayo ang mga kakampi niya, doon na gumalaw si Isaac. Nang makitang hindi nakaalerto si Fabian, agad niyang pinaulanan ng bala ang lalaki, ngunit mabilis itong nakaiwas at nakapagtago. "Wala ka pala, Isaac. Masyado ka na yatang mapurol." Anito't hindi niya sinagot at dahan-dahang lumapit sa pinagmumulan ng tinig na iyon. Nang masigurado ang kinaroroonan ng kalaban, muli siyang tumayo at tinadtad ng bala ang pinagtataguan nito, pero hindi man lang niya naramdamang natamaan ng kaaway. "Buwisit ka, Isaac. Narito ko." Biglang lumabas sa gilid niya ang lalaki at sunod-sunod na pinaulanan siya ng bala. "Mamamatay ka na." Animoy isang baliw na sumisigaw habang tumatawa ng malakas. Tumalon si Isaac sa likod ng mga nakatumpok na sakong buhangin. Tinamaan siya sa gilid at mukhang matalim yun. Napamura siya ng mahina. "Ngayon, handa ka na bang magpaalam?" Marahang lumapit ang kaaway. Ramdam niya ang bawat yabag nito. Malapit na sa kanyang kinaroroonan si Fabian. Kailangan niyang tumayo. Pinilit niyang tumayo, ngunit bumubulwak ang dugo sa sugat niya. "Goodbye, my best enemy." "Fabian!" Natigil ang pagsasalita nito nang mula sa di kalayuan may babaeng sumigaw. "Alisa?" Mahinang sambit ni Isaac dahil kilala niya at memorya ang tinig ng babae. "Isaac! Isaac!" Naisigaw ni Alisa matapos itapon ng baril nang tuluyang matamaan si Fabian. Siya ang bumaril, siya ang pumatay. Kailangan niyang gawin dahil hindi pwedeng mawala ang mga taong mahalaga sa kanya dahil lamang sa demonyong may baluktot na pananaw. "Why are you here?" Nagawa pang makapagsalita ng lalaki
kahit nalalabo na ang mga mata. Sinundan kita nang umalis ka. Sumunod ako gamit ang kotse sa garahe. Kailangan kong sumama. Kailangan ko makita ang anak ko. Pero ikaw itong nagkaganyan. Please, huwag kang pipikit. Tumawag na ako ng mga pulis. Dadalhin kita sa hospital. Mami? Lumingon siya agad nang marinig ang tinig ng anak niya. Alam niya na ligtas na si Raven. Nakita niya kanina ang tatay niya ang nagligtas sa bata. Stay away from him. Nagulat siya nang hilahin ni Raven ang palad at pilit hinila palayo sa lalaki na kasandig sa sako ng buhangin. Why? Ano ba yung sinasabi mo, anak? Nagtatakang tanong niya sa bata. Kita sa mukha nito ang galit habang nakatitig sa ama. Sinabi sa akin ng bad guy na ginawan ka ng masama niyan, kaya hindi ka pwedeng lumapit sa kanya, ma'am. Masama siya, mami, masama siya. Tinignan niya si Isaac. Pilit itong tumayo kahit may sugat sa tagiliran. Son? No, hindi kita, daddy. I hate you. I hate you. Sigaw ng bata. Susundan pa sana ni Alisa nang tumakbo ito, ngunit biglang nabuwal si Isaac. Sumenyas na lamang ang tatay niya na ito na ang kakausap sa bata. Parang isang masamang panaginip ang nangyari ng gabing yun. Bukod sa maraming namatay, marami rin ang nasugatan. Karamihan ay mga tauhan ni Isaac at ang tatay niya. Si Fabian ay patay na't karamihan sa mga tauhan nito. Agad na dinala ni Alisa si Isaac sa pinakamalapit na hospital. Hindi niya na hinintay ang mga pulis dahil buhay ng binata ang hinahabol niya. Sinabi naman ng ama niya na ito na ang bahala sa lahat, pati na rin kay Raven. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero sigurado siyang galit ito sa ama nito. Kitang-kita iyon sa titig ng bata, pati ang kamaoy nagpupuyos. Ma'am, kayo ba yung kasama ng pasyente? Natigil ang pag-iisip niya nang may magsalita. Nang tignan niya sa harapan niya ay ang doktor iyon. Yes, Doc, kamusta siya? He is fine now. Nakuha na rin ang bala sa tagiliran niya. Inilipat na namin ang pasyente sa silid niya. Pwede mo na siyang puntahan. Pilit siyang umiti. Napawi na rin ang kaba sa puso niya. Ang inaalala lamang niya ngayon ay ang kanyang anak. Salamat, Doc. Tumango ito at nagbilin rin ng mga dapat at kailangan niyang gawin at bilhin para sa pasyente. Kung may problema, pwede mo kong puntahan sa opisina ko. Nagpasalamat siyang muli. Tinawagan muna ni Alisa ang tatay niya at kinamusta kung anong nangyari. Dinala na raw sa presinto ang lahat ng buhay na involved sa nangyaring kaguluhan at ang mga bangkay diniretso na rin sa morgue. Nagbigay rin daw ng statement ang tatay niya. Asahan daw niya na pupunta ang mga pulis dito sa hospital para sa mga dagdag impormasyon tungkol sa nangyari. Tulog na si Raven. Hinayaan ko muna, tsaka na natin kausapin kapag naging maayos na at nakapagpahinga na ang bata. Salamat, tay. Kayo po muna ang bahala sa anak ko, ha? Maluhaluhang sambit niya. Namimiss niya na ang anak pero kailangan pa niyang dumito para bantayan si Isaac. Oo, wag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, anak. May iba pa itong sinabi, ngunit oo lang at hindi ang sagot niya hanggang sa ibinabana ni Alisa ang tawag. Sino ang kausap mo? Pagpasok niya, si Isaac na nakaupo sa hospital bed nito ang nagtanong sa kanya. Nagulat pa siya. Akala kasi ni Alisa tulog pa ito pero gising na pala. Si tatay, galit pa rin daw si Raven. What do you want? Bibili ako sa labas para makakain ka. Pag-iiba niya't akmang tatalikod nang maagap na hinawakan ni Isaac ang palad niya at hinila patungo sa kinaroroonan nito. All I want is you. Yakap mo lang ang kailangan ko ngayon, sweetie. Bulong nito at mahigpit siyang niyakap. Wala na rin siyang nagawa kundi yakapin ito pabalik at tahimik na pumikit upang damhin ang init ng katawan ng binata. Kadalasan, may mga bagay na kailangan nating gawin para sa ating minamahal at mga taong mahalaga sa atin. Nakalimutan na nating ipaliwanag at magsabi kung bakit iyon nagawa. Kaya kadalasan, iba ang iniisip ng tao dahil hindi mo man lang sinabi kung bakit at kung ano ba ang nangyari. Yun ang pagkakamali ni Isaac. Hindi siya nagpaliwanag. Sariling desisyon at sariling ideya lamang ang ginawa niya. Kaya nagalit si Alisa. Ikaw ba naman ang ipakidnap at ikulong ng 1 buwan nang walang pasabit, walang paliwanag? Pero siguro, kung nabigyan lamang ng kaukulang paliwanag ni Isaac ang lahat, hindi sila aabot sa ilang taon bago magkita. Kung marunong lang sanang magsabi si Isaac, siguro ngayon, hindi ito kinamumuhian ng anak. 5 araw lamang nasa loob ng hospital si Isaac at lumabas na rin sila dahil ayaw na raw itong magtagal pa roon.
Sa sariling mansyon nito umuwi ang binata. Siyempre, kasama si Alisa na todo alalay sa binata. Ganun talaga. Mukhang tinamaan na ng banat ni Isaac ang dalaga, kaya halos ayaw na rin itong mahiwalay sa lalaki. Kasama nila si Raven na hanggang ngayon ay tahimik lamang. Hinayaan ni Isaac ang bata. Kumukuha lamang ito ng timing para kausapin ang anak niya. Raven, can I talk to you for a moment? Laki sa lalaki. Hindi niya tinawag na anak dahil sigurado siyang magrereklamo ito. Lumingon si Raven at sinamaan siya ng tingin. Nasa sala ang bata habang abala sa binabasang aklat. Tiniklop iyon ni Raven at gumilid para paupuin siya. Si Alisa nagmamasid lamang mula sa malayo na hindi alam ng dalawa. Galit ka sa akin? Hindi sumagot ang bata. I'm sorry sa lahat ng mga mali kong ginawa. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng bad people, I deeply apologize to you. Bakit mo pinagsamantalahan ng mami? Hindi mo ba siya mahal? Why did you do that? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi ko na ulit uulitin? I know na hindi iyon katanggap-tanggap, pero humihingi ako ng isa pang pagkakataon sa'yo, Raven. Mapapatawad mo ba ako sa ginawa ko sa mami mo? Nakatitig lamang ito sa kanya. Hindi nagsasalita, tila tinitignan kung nagsasabi pa siya ng katotohanan. Di ka sa akin dapat humihingi ng sorry. Kay mami po dapat dahil siya ang ginawan mo ng masama. Ginawa na niya anak. Pinapatawad ko na siya. Sabay silang lumingon sa babaeng lumapit sa harapan ng mag-ama. Tumayo si Raven. Apology accepted. Kasabay nun ng paglahad ng bata ng kaliwang kamay. Tumingin si Isaac sa dalaga. Nginitian niya ito. Doon lang inabot ni Isaac ang palad. Thank you. Para silang nasa korte. Nakakatuwang bata. Hindi na rin napigilan ni Isaac na buhatin si Raven at ito yakapin. Ito ang simula ng kanilang masayang pagsasama bilang isang pamilya. Ngunit may kulang pa. Are you ready? Tumango si Raven. Naroon sila sa tapat ng master's bedroom kung nasaan si Alisa. May lakad sila ngayong umaga kaya nagbihis ito. Ngunit bago iyon, isusurprise muna nilang mag-ama ang babae. Katukin mo na po, Daddy. Utos ng bata. Sumunod naman si Isaac at bumalik sa pwesto na nakaluhod at may hawak na box na may lamang singsing. Habang nasa gilid nito si Raven na may hawak na maliit na basket na may lamang mga talulot ng red roses. Isasaboy iyon ng bata kapag sumagot ang mami nito ng I do. Sa likod nito, may Will You Marry Me na nakadikit sa pader. Oo, nandyan na. Biglang nagulat si Alisa ng paglabas nito. Si Isaac na nakaluhod ang bumungad sa kanya. Otomatikong napatakip siya ng bibig nang makita ang nakasulat at may nakalahad na singsing sa harapan niya. Please, wika ng lalaki. Sunod-sunod na tumango ang babae. Doon na lumabas si Raven at sunod-sunod na isinaboy ang bulaklak sa mga magulang. Natawa na lamang si Alisa. Ang kulit nyo? Natawa pa siya nang buhatin siya ng lalaki at iikot sa hangin habang sumisigaw. Raven anak, very good ka talaga. Si Raven kasi ang may plano ng lahat ng yun nang marinig sa lalaki na kung paano ito magpo-propose. Next month ang schedule ng kasal. Kailangan madaliin para maging kanya na ang dalaga. Legal sa lupa at sa mata ng Diyos. Bago sila umalis, kailangan muna nilang kumain. 7 AM pa lang naman at Saturday ngayon. Walang pasok si Raven at humingi rin ng leave si Isaac sa kanyang tatay. Kahit hindi naman pumapasok ay ayos lang din. Kay Lovely na lang din pinaayos ni Isaac ang mga kailangan sa kasal. Wedding planner din kasi ang pinsan nito bukod sa finance manager ng kumpanya ng mga Meneses. Abala sa pagsubo si Alisa. Nitong mga nakaraang araw, medyo marami na siya kung kumain. Siguro binabawi ang lakas dahil noong nakaraan halos hindi siya kumakain, lalo na nang nasa hospital si Isaac. Nagkatinginan na mag-ama, tila nagtataka kung bakit parang patay gutom siyang kumain. Apo, dahan-dahan lang baka naman. Hindi pa nakakatapos sa pagsasalita ang lola niya nang mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa lababo. Narito ang lola niya dahil naiinip daw sa mansyon kaya pumasyal na rin dito. Sumunod si Isaac at ang lola niya. Hinagod ni Isaac ang likuran niya at binigyan ng tubig matapos nitong isuka ang lahat ng kinain. Lumapit si Lola Tasing at pinulsuhan siya na kinagulat nilang dalawa. Kaya pala, wika nito. Bakit la? Tanong ni Isaac. Kailangan makasal na kayo sa susunod na buwan. Buntis ang magiging asawa mo.
Unti-unting napalitan ng malapad ng ngiti ang labi ni Isaac at napasuntok pa sa hangin dahil sa narinig. I love you, sweetie. Oo, papakasal na tayo agad. Anito nang tumalikod na si Lola Tasing nila. Mahal din kita. Natigilan si Isaac. Ano? Mahal din kita sabi ko. Again please. Mahal din kita, Isaac. Ngunit hindi niya na natapos ang sasabihin nang siilin ni Isaac ang nakaawang niyang labi. Ang tatay niya nagtitake ng medication dahil medyo bumalik ang pag-atake ng high blood nito at kung minsan nahihilo din daw, kaya kailangan ay makakasal na sila para maisaayos na ang lahat at makapagpahinga na ang tatay niya. Kaya naman iyon ni Isaac ang tungkol sa organization, hindi na lang nito iniisip, uunahin muna nito ang pamilya at ang mga anak niya bago ang ibang bagay.